Mahal na mahal ko yun. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kung ayaw nyo ng cooking and sugar coating, ito ang YouTube channel nyo. And mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Hindi ko ho alam kung paano nyo ako naririnig ngayon kasi sira po yung aking computer. So laptop lang ang aking ginagamit. So hopefully, no, ang crucial ho dito yung audio po nung ating special partner. Okay, mga kaibigan, sabi ko nga ho dito sa partner ko na to sa sobrang love ko siya, sa sobrang mahal na mahal ko siya. Kung babae lang ho ako baka shota ko na ho ito ngayon no, mga kaibigan. Okay, tingnan natin kung may audio. Boss Dodo Katakutan. Boss, magandang gabi sa'yo. Welcome sa ating program. Namiss kita, boss. 3 linggo na naman yata tayong nawala, boss. Boss Do. Boss. Oo nga. Magandang gabi. At namiss din kaging kita. Oo. Tagal na tayo hindi, Oo, medyo matagal. Mga 3 linggo yata, boss. Wala ka audio sa sa ere. Teka muna, boss, gagawan ko ng paraan nito ha. But nonetheless, no, mainit po yung ating magiging usapan nito pong si Boss Dodo Katakutan dahil sa unang-una po, no, ay hanggang ngayon, no, 1 linggo na ho eksakto ngayon ang nakakalipas. Subalit patuloy pa rin po na pinag-uusapan, no, at mainit pa rin po ang ulo nung atin pong mga kababayan. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa issue na ito, no, at bakit tila parang ang tanong ho kasi ng maraming tao is yung talagang importanteng detalye, yun ang hindi natin malaman. Di ba? Hindi, yun ang hindi humasagot. So, tanongin natin si Boss Dodo. Boss, ikaw, anong tingin mo rin sa issue na to? Habang hinahanapan ko ng paraan na maipatch yung audio mo dito sa MacBook na ginagamit ko. Boss Do. Ay. Right? Now is the 7th week since the deaths in Ateneus, ba? Team building, training camp, boot camp daw, di ba? But, it's unfortunate nga yun. Hanggang ngayon, marami sa mga ating mga kababayan, lalo na yung mga mahilig sa basketball. At hindi lang yung mga mahilig sa basketball na hanggang ngayon naghahanap pa rin ng mga sagot. Naghahanap mostly on why na ganitong trahedya, na pinabayaang mangyaring ganitong trahedya, it was really avoidable. Okay. So, Siyempre, yeah, okay, Boss Do. You were saying syempre, ano sabi mo, Boss? Boss Do? siyempre, yun ang nakakalungkot more than anything else. And of course, yung loss of lives, lalo na mga bata, itong mga pinag-uusapan natin, mga bata na punong-puno ng mga pangarap, not only para sa sarili nila, but lalo na sa pamilya nila. Diba? We all, over the last week, we've all read and I'm sure you've watched videos and read stories nung mga mga inspiration nito kung bakit sila nagbabasketball. Diba? Napaka-laudable na ang primary goal nila is to play para the sport. ihahon daw, di ba? Ihahon daw. Tama. Bigyan ng magandang buhay ang pamilya nila. But hindi yung marami tayong naririnig ng mga student athletes at mga aspiring na, di ba? Ang gusto nila makabili ng kotse, gusto nila yumaman, gusto nila sumikat. Pero dalawa nito, you can really appreciate and admire ang primary motivation nila for wanting to be good at basketball is para sa pamilya nila at mga kasama nila sa And talaga boss, no? Ang nangyari dito is alam ng lahat na buong buhay nila pinagpreparahan nila yung moment na yan only to be cut short by itong unnecessary event na ito. Ba't natin sinabing unnecessary? Kasi unang-una,
no, hindi naman ho dapat nangyari yung pangyayari na sila po ay nangyaring pumunta doon. Di ba po, Dodo? Di ba? So, ang tinatanong ho Yeah. natin ngayon kasi talaga sa Ateneo, hindi ho yung tinanggal nyo si ganito, tinanggal nyo si ganyan, nagpapreskon ho kayo. Di ba? Ang gusto ho naming malaman, ano ho ba yung talagang nangyari? Di ba? At bakit it took you 4 days para makapagsalita? No? Di ba? Ang yamang ho ninyo magsabi na Blue Eagles kayo, di ba? Proud kayo. Makers of great men and intelligent people. Pero yun pong intelihente na harapin, kausapin nyo ho yung mga magulang, kayo ho ang direktang kumausap sa kanila at ipaalam ang nangyari, hindi nyo ho magawa. Kasi yung nanay ho niya, up to now, meron kulang. Hindi ko alam kung ano totoo nangyari. Nabasa mo na yung boss, ano? Yung statement ng nanay niya, no? Yeah. Hindi ba? Mm. Kasi ako dito, ikaw boss, ano nakikita mo sitwasyon? Bakit it took Ateneo a few days bago magsalita, 'di ba? And for them na magpakita, tapos just kanina o kahapon, nagsalita pa yung abogado nila na hindi ho kami pinayagan. Ba't ho kayo, paano ho kayo papapasukin eh? Halos ililibing na ho yung bata. 'Di ba? Tsaka pa lang ho kayo magpaparamdam. Ikaw, napansin mo yung boss? Ano kaya naging reason ba't na-delay, boss do? Nagpa-press conference kanina it was led by Ateneo President Father Bobby Up. And, doon ini-explain niya na they wanted to stay out of the public view and as much as possible stay silent dahil they were trying to allow the family to grieve and they didn't want to intrude. Parang more or less in a nutshell, ganun yung gusto sabihin ni Father Bobby Yap. And in a way, I think tama naman, di ba? Tama naman. Na-invest na to feed the frenzy, to feed the yung kaguluhan na makakadagdag ka. They felt na step back muna tayo. Tulungan natin yung pamilya in our own way na out of the public limelight. Pero tutulong. And I think yun ang yun ang goal nila. Unfortunately, I think it was pretty mishandled. I think it was pretty mishandled. Kasi it came at a time na ang dami naghahanap na sagot eh. Alam mo yung bagay, di ba? Lahat ng tao, hindi lang yung pamilya, but lahat ng tao na nakatutok dun sa insidente, naghahanap ng sagot eh. Correct. Hindi, Di masakit. ba? Yun ang dito maintindihan. Boss do, ang masakit kasi dito, unang-una, nagtanong yung mga tao ano nangyari. Naka-blackout. Walang gusto sumagot, no? At pagkakaalam natin, yung mga players and all those people involved and who were in the Bacolao were given NDAs. Di ba? So, wala talaga magsasalita. Hindi natin pwede interviewin yung mga players kasi pag nagsalita sila, madidimanda sila. Di ba? Siguro, dahil sa, ewan ko lang Boss Do, siguro dahil sa medyo hindi na rin humaatim, no? Yung mabigat ng damdamin yung ilang mga kalahok doon, sila na yung nag-feed ng mga video na lumalabas pa sulpot-sulpot. Napapansin mo, boss? May lumabas na nakahiga itong si Baterbonia doon po sa may seaside, Okay. 'di ba? Nakita mo na yung kanina, lumabas kanina yun. May lumabas na yung sinasagip sila. May picture ho na nandoon sila sa parang lobby o patio nun pong resort na kanila pong binuntahan. Diba? So, makikita mo, meron talagang pagtatangka na pagtakban eh. At yung kanila pong statement, Boss Do, na sinabi na, hindi, gusto namin tumulong lang ng tahimik. Alam nyo ho, ang pinakamatinding itutulong nyo ho ngayon sa pamilya, hindi ho yung pera, hindi ho yung scholarship ng mga magkakapatid. Ito po ay yung paliwanag na kung ano ang nangyari. Dahil kung kayo po yung namatayan, yan po ang unang-unang gusto ninyong malaman. Masagot ang katanungan, ano ang nangyari sa anak ko? Ano ang ginawa ninyo? Hindi nyo masagot eh. Di ba? At saka yung kung paano ito hinandle ng Ateneo, Boss Do, ewan ko lang kung sasang-ayon ka sa akin. No? Wala ho silang maayos na communications team. When you say communications team, ito nga ho sila Kiefer Ravena, may mga communications team yan eh. Di ba? Yung mayroon lang silang pupuntahan, lalabas ho yung statement, ilalabas ng PR nila. Di ba? Yung pong MPBL, may sariling communications team yan. Oh. Yung PBA, may Media Bureau, may communications team ho yan. Bakit ho kayo? Wala.
Kasi, ang naging taktika ng Ateneo, Bosto, ito lang ang intindi ko naniwala po sila sa kanilang mga abogado. Wala pong masamang maniwala sa abogado, pero pag abogado po ang pinag-handle ninyo ng sitwasyon, natural, no? Nakatingin na ho yan doon sa magiging gera nila sa korte. Di ba, Bosto? Kasi anything you say or anything you share might be used against you in the court. So, yun ang nangyayari. Di ba, Bosto? Which is mali. Tama. Mali. At ang masakit pa ho dyan, kinukontrol din. Siguro ng Ateneo yun po sitwasyon kasi enrollment ngayon, boss eh. Enrollment ngayon. Di ba, boss? Panahon ng enrollment, masamang publicity, masama sa imahe yan. Di ba? So ngayon, maglalaglaga na. Ang masakit po dyan, mga kaibigan, ito boss yung pinag-usapan natin kanina. Di ba? Ang sabi ko sa'yo, malamang nito ilalaglag na nila si Tab Baldwin. At bukod dyan, yung mga nakalaban ni Tab Baldwin dati, lalabas po yan at gagalaw ng pailalim para tirahin siya. You think yun po bang pagsasalita ng asawa niya, sa tingin ninyo, wala akong ano doon? Wala akong nakukontrol doon? Di ba? O sabihin na natin na galit sa kanya yung asawa niya, edi sana nung ka pa nagsalita. Di ba sana nun mo pa sinabi yan? O ngayon, sino nag-provoke sa'yo? Yun ang tanong ko. Di ba, boss? Kaya ako, hindi ako magugulat pagka may lumabas siya na di umano'y rape case itong si Tab Baldwin, di umano'y nabuntis niya. Di ba? Kasi lahat yan magtutulong-tulong na para i-pin down at pabagsakin panlalo itong si Tab Baldwin. Ako nga mismo, boss, to, galit yan Alam mo kung bakit? May ite-text mo, i-interviewin mo, hindi siya sasagot. Kasi nung time na mataas siya, kung kailan niya gustong kausapin ka, dun lang niya gusto. Di ba? Naiinsulto pa nga ako, tatawag si Homer, bossing, tumawag ka daw. Sabi ni Tab Baldwin, pasensya ka na daw kasi ayaw niya pa magsalita sa issue. Buwa ka ng ina mo pala Tapos ngayon magsasalita ka, magdadrama ka doon. Napiling mo, gusto mo kaawaan ka pa namin sa nangyari. Di ba? Ito ba, boss may nakausap ako. Mga nakakakilala sa kanya. Boss, sundalo pala yung tatay nito, kaya ganyan Ganun ba? Oo, and with the way he treats his players, militaristic ang kanya nagiging approach. Pasinin mo, the way he stands, the way yung kanyang posture, di ba? Sundalo Di ba, boss? Ba't di mo nilalabas yun? Di ba? Dahil alam mo, eventually, makakatama sa'yo. But anyway, going back to sa topic, boss, kung ikaw yung tatanungin, ano ang dapat naging proseso dito at day 7 ngayon, maya-maya lang, day 8 na, asang estado na dapat tayo na wala pa tayo ngayon. Kasi ngayon, tinanggal pa lang nila si Tab Baldwin. Ngayon pa lang sila nag-i-establish ng communication doon sa pamilya. Which was dapat, alam niyo yung press ko nung ginawa nila kanina about Baldwin at saka dito kay Epo Kimpo? Dapat nung January 10, pinakamatagal. Di ba, boss? January 10. January 8 nangyari yung pagkakalunod dun, dalawa ho yan yun ang masakit dito. Dalawa po ang nalunod na estudyante under their care. Di ba, boss? Ikaw, boss, kung day 7 na tayo, asa na dapat tayo ngayon? Dapat ba naglabas na sila ng statement? Dapat wala ng mga tanong ngayon, di ba? Oo. Even yung press con kanina, I believed, a lot of people were still searching for answers even after that press con. Kasi, one, I was told by people there, yung sports media, they weren't even informed of the press con. Tama. Walang nalaman. Tama. So, yung mga, in fact, di ba, yung sports media is at the center of this, they've been covering this team even before this controversy. And I think, ito yung mga, kumbaga, pagdating sa narrative nung nangyari na to, ang nakagitna yung sports media, di ba? And yet, wala raw tumawag sa kanila So, nalaman daw nila from outside sources na nagka-press con. So, lahat sila, including yung mga reporters na spin, nagmadaling, para lang umabot ko sa 2 o'clock press con sa loob ng campus. And I was told too, na medyo nakakabagabag din, na after the press con, they weren't even allowed to shoot questions. They weren't even allowed to shoot questions to sa mismong press con. It was
After the press con daw, they were told to leave. They were told to leave promptly. They were told to leave promptly. And medyo, ano ba? For a school that is a lot to explain about what happened. Medyo hindi surprised na a lot of people, the media included, felt that the way the press conference was staged was left wanting, di ba? Yun ang lalong nakakalungkot din. All the while, we felt, pagka press ko ng Ateneo, then a lot of the missing pieces in the puzzle, di ba? Lahat ng mga tinatanong ng mga tao would fall into place, di ba? So, we can get a better view of a bit better idea on what really happened and what caused it and who made the decisions and all. But Correct. in the end, I think nakadagdag sa confusion. Hindi kasi ganito lang yan, boss eh. Again, Ah. yes, expression. Boss, ito lang yan, ganito lang yan eh. Unang-una, pag tinawag mo yung mga sports people, kabisado nila yung sitwasyon. Kabisado. Di ba, boss? Alam nila, itatanong nila kasi beat nila yan eh. Tama? Okay? Ngayon, pag ang in-invite mo mga media, hindi ko naman sinasabi kung sino-sino lang. Yung mga naka-attend lang, ito yung mga close mo. Ito yung pwede mo pa kasi, wag mo itanong tong ganito. Hoy, iwasan niyo yung ganito, ganun ha. Pwede pa nga pinaplanta niyan eh. Alam mo yan, boss, do, di ba? Nagpa-plant ng tanong. Ito, pakitanong to mamaya, papatawag kita mamaya doon sa moderator. Di ba? Ganun yan, boss eh. Di ba? So, doon pa lang sa naging press kong kanina, boss, kahit ikaw, di ba? Ako pa nga nagsabi sa'yo, may press ko. Di ba, boss? Kasi may nagsabi sa akin, taga-RNO, ito, hindi ho ako galit sa Ateneo, ha. In fact, yung tatay ko nga po, sa inyo graduate. Aquila Legis nga po yung tatay ko eh. Kaya alam niya, hindi ko nga alam, boss, kung bakit. Ang isa pang tanong natin dito, yan po bang basketball team ninyo ay merong tinatawag tayong initiation talaga? 'Di ba? Kasi ako, boss, hindi ko muna gustong paniwalaan na yung mga pasa, no, yung mga maiitim na bahagi ng katawan nitong si Baterbonia ay po epekto ng hazing. Kasi unang-una ho, pag nag-hazing po yung mga fraternity o kung ano man ho yan, welcoming party, hindi ho kayo titirahin yan doon sa kitang-kita ng publiko. Kasi po pwede ho i-medical legal yan. Buhay ka o patay ka. 'Di ba, boss? No? Usually sa puwet yan eh, sa pigi, 'di ba? So pwede ho kasing at the moment na siya po ay kumakawala sa dagat, humampas ho siya sa dalampasigan doon, lalo na ho dyan sa Dipakulaw, mabato dyan. Ewan ko kung nakapag-swimming na kayo, mabato po dyan. Okay? So, po pwedeng ganun. Pero ang tanong ko, meron ho ba talagang nagaganap na initiation? Kasi yan ang hindi pa rin nasasagot, pero yung ibang mga players sa mga nakakausap natin, parang gusto nilang i-kumpirma, hindi nga lang ho sila makapagsalita. And if we're going to base it sa mga interviews ng mga past players ng Ateneo under Coach Tab, sinasabi nila talaga, di ba, may mga term deadly, di ba, hindi mo makakalimutan yan, matotroma ka sa pangalan pa lang ng baler, how much more kung pupunta ka sa baler. Di ba, boss do? Yung ba, boss, sasagot na yung kung may initiation. Ayoko na nga basahin yung story tungkol dyan eh. Kasi una, naawa ako kay Baterbonia, nangihinayang ako talaga, boss. Di ba? So much talent. Alam mo kung tutuusin, boss? Kahit bigyan ng Ateneo ng 10 milyon yung pamilya nito, kulang pa yan eh. Alam niyo kung bakit? Kung gumaling ho ng gusto yan, sabihin na natin, ibigay na natin yan. Magaling mag-train si Tab Badwin eh. Magaling din siya mag-deploy ng player abroad. Di ba? Magkano ho ang kikitain yan? Sa isang taon, ang laki ho niyan, ang tangkad yan. Yan yung mga hinahabol ho at binibigyan ng malalaking kontrata ng Japan, ng B-League, tsaka ho ng Korea, even Taiwan. Diba? Ilan ho yung nawala? Diba? Tsaka nakita nyo, boss, diba, a few days ago, bago siya namatay, yung mga post ganitong si Baterbonia, boss, talaga makikita mo yung kanyang very humble na pamumuhay. Diba, boss? Yung kusina nila, wala ngang pader eh. 'Di ba? So kumbaga yung pag-alis niya, mabigat man sa mga magulang niya, 'di ba? Hinayaan na kasi ito na yung mag-aahon sa amin sa kahirapan. Nung pala ilulubog niyo sa dagat. Boss do. No, nakakalungkot nga 'yon eh, no? Parang pag-asa ng pamilya eh, di ba? Pag-asa ng pamilya nagkaganon. Sino yung hindi malulungkot sa ganung klaseng pangyayari? Ito, boss, paano Hanggang ngayon, parang mahirap ngayon. Alam mo, boss, tatagal pa ng 2 linggo to.
to issue na to kasi may mga susulpot eh. Kasi ang sabi na ang gusto ko sabihin sa atin eh, to may mga nakausap nga ako abogado, mga nagtanong eh, abogado galing UST, abogado galing Brad, ano ba nangyari? Unang-una po busy ako, attorney, hindi ko tinatanong. Kung gusto kong tanongin, magagawa ko 'yan. Okay? Eh, lately ko na lang, di ba, boss, yung mga ini-inform ko sa'yo, yung tayo yung una naglabas na maglalabas siya ng statement, di ba, yung kanina yung kay Epoch, magre-resign na, no? Eh, tinatanong nila ako, ano pa talaga ang nangyayari doon? Una, hindi ko natin alam, sila ho nakakaalam. Kasi sinara na nila agad eh. Ngayon, yung mga fans, kaya lumala po yung sitwasyon, naglabas na ho sila ng kanila po mga espekulasyon. At hindi rin ho nakakatulong yung mga paudlot-udlot na lumalabas ng mga videos from the training camp, no? Doon ho sa Dipakulaw, from maybe the fans. Di ba? Kasi ang dami yung tanong. Ang lalo pang lumalabas. Ngayon yung Ateneo, siguro ginagawa nila dito, pag nanahimik tayo, mamamatay, mawawala yung issue na yan, natural cause. Eh, problema hindi eh. Kasi dalawa ho yung napatay dito eh. Diba? At hanggat hindi nyo ho sinasagot yung mga tanong na gusto hong malaman ng tao, kahit hindi na ho ng media, diba, ng tao, hindi ho titigil ito pong ganitong krisis ninyo. Di ba, boss? So, ano pa dapat dito maging boss? Ano na maging next step natin? Okay, nakapag-press ko na. Wala na si Tab, wala na si Epoch. Anong dapat next step dito, boss Do? The longer the investigations drag, the worse for Ateneo yan eh. Kasi dapat after in a matter of days, ililibing na yung mga namatay, di ba? Tapos si Divine, yung mga remains niya will be brought to his native land, di ba? Sa Ateneo, siyempre, hanapin yan, magka-closure, di ba? But I don't think there will ever be closure in this case until all the questions are answered, di ba? Masasagot lang yan. Ateneo lang makakasagot yan eh. Di ba? And right now, wala pa yung mga sagot na hinahanap ng hindi lang yung pamilya ni Baterbonia, ni Baterbonia, Divine and Dili, but the public as well. So, kung tatanungin mo ko kung ano yung dapat na next step ng Ateneo, I think it should have been a press conference that was way better than the one they staged kanina. Pero boss, unfortunately, hindi. Pero boss, ano yung mga hinihintay mo sanang mangyari, sabihin o development dun sa press con kanina? One is, diba? Kasi ang nire-reason out ng Ateneo through its president, guys, this has become a very complicated legal matter, diba? Ang dami na nag-iimbestiga na yung CIDG, nag-iimbestiga na yung NBI, pumasok pa yung PSC, hindi ko alam bakit. Dito pumasok pa yung CHED, nandun na yung CHED. And they felt na anything, sabi mo nga, anything na sabihin nila would complicate matters, diba? For them. So, ang they could have done a better job na shedding light on the incident. Na sinabi na ito yung namin, feeling namin, kahit na hindi na yung bare facts ng case. But sana sinabi nila na ito, this is ang nangyari to because of may mga pagkukulang, diba? Yun lang, I think medyo ma-appease yung anger ng tao, diba? Maliliwanagan. Sadly, wala tayong kitang ganun. Maliliwanagan eh. Di ba, boss? That's the only way na even a semblance of closure on this thing. So ito, tingin mo ba, boss, gagawin ng Ateneo yan? Na ilalahad na nila yung pangyayari? At tama lang ba, boss, na hindi nila nagiging mom sila regarding yung dun sa what really transpired? Di ba? Ano nangyari? Tapos bukod dyan, gusto natin malaman sino nakaisip kasi ng kagaguhan na to, di ba? Na pumunta kayo dyan.
'Di ba? Yung napanood nga natin sa ABS-CBN na interview, kahit yung mga, alam mo ba, boss, ilang beses na ako pumunta sa Dipakolo, tinitignan ko lang yung lugar kasi maganda. Pero yung lalangoy mo doon sa dagat, ang ano niyan, boss, ang isa pang peligroso diyan, boss, is lumalakad ka hanggang tuhod mo yung tubig. Lakad ka isang hakbang mo, lubog ka na. Biglang, So, ganun ba yun? biglang nagiging drop yan eh. Kasi nga, boss, Pacific Ocean yan eh. Di ba, boss? Dulo ng Pacific Parang Ocean. ano daw, ang lakas daw ng rip current dyan eh. No? Oo, boss, tsaka pahila. Anong nangyayari diyan? Pahila talaga. 'Di ba? So, ang hindi ko maintindihan ba't kailangan niyo hundalin doon. 'Di ba? At ba't kailangan lumangoy ng mga bata doon? Kasi kung may concern ho kayo at ngayon parang gusto niyo hupasakyan yung report ng pulis na aksidente, natural, sa report ng pulis, aksidente po 'yan. Pero yung pagpunta ho nila diyan sa Baler, sa Dipakulaw, no, the Dipakulaw, I think, boss, is about 45 minutes from Baler, no? Paakit pa 'yan eh. No? Yung pagpunta ho nila sa Dipakulaw, hindi ho aksidente 'yon. At lalo yung paglangoy ho nila, hindi ho aksidente 'yon. Kasi kayo pong coaches, lalo ka na Coach Tab Baldwin at kung sino man yung pinakamataas no ng opisyal ng Ateneo na nandiyan dyan po sa Dipakulaw nung time na 'yon, kayo po ang may cargo sa mga tao na bit-bit ho ninyo. Hindi nyo ho pwedeng sabihin, hindi, kasalanan nila, lumangoy sila eh. Di ba? Dahil in the first place, napunta ho yan dyan mga yan dahil ni-require nyo silang sumama sa inyong team building ek-ek. Di ba na ngayon ay tinatawag ng bootcamp? Di ba? Hindi, yun ho, hindi aksidente doon. Di ba? Di ba, ako nga, boss, di ba, kinukwento ko sa iyo, may tao ko yung si Liang kanina, boss, kasama ko sa Tagaytay, nag-shoot kami, pinauuwi na nanay, 11 o'clock ng gabi. Mamamasahero. Kinausap ko yung nanay, ma'am, hindi ko ho ito pwedeng pakawalan kahit ho kayo nagsabi kasi pag may nangyari dito, mula dito sa Tagaytay hanggang dyan ho sa bahay ninyo, sa San Mateo, sabi ko, pananagutan ko. Pumayag yung nanay, bukas na lang. Sige, bukas na lang po, 6:00. Di ba, boss? Yun yung yun ho yung responsibilidad na hindi ko nakikitang inaako nila ngayon. Ikaw ba, boss, nakikita mo yun? Na inaako na, hindi, kami, kasalanan namin to, di ba? Kami ho ay nagsisisi. Kasi tama naman yung mga viewers, boss, yung mga nagko-comment sa babae, bakit kung palulusukin nyo sa tubig at part yan ng conditioning ninyo, ba't hindi na lang sa isang contained environment katulad ng swimming pool? Pwede naman kayo dyan sa Splash Island. Pwede naman kayo sa gubat sa syudad. Di ba, boss? Ang dami swimming pool dito eh. Di ba? Ano yung But I purpose? think, alam mo, reading yung, may interview yung spin kay Coach Tab way back 2017 pa yata. That's when, I think, he started yung mga boot camps niya, yung mga training camp niya. And there, you get more or less get an idea what the boot camp was all about. Ang ginaano niya, he was trying to get the players in a situation na matatakot talaga sila eh. Alam mo yun? Oo. Matatakot sila at sila at mapapagod sila until ang term niya is to break these men. You break these men na pagdating nila doon sa na yun, di ba? Yung pinaka breaking point nila, that's when at least Tab was saying na they will get to a point na they will have to rely on teammates to survive eh. Diba? Alam mo yun? So, on the question na bakit hindi controlled environment yung ginagamit nila, I think it's because Coach Tab wanted to highlight yung element of fear. And dun sa open environment na yun, dun sa Baler o kung sa Aurora o kung saan, that's where nakikita niya yung kailangan niyang fear and circumstances na matatakot yung mga players and to, in open close quote, break them. Diba? That explains it, I think. Pero ikaw, boss, sang-ayon ka na dapat kailangan gawin yun? O wala bang ibang paraan? Di ba, boss? Boss, no? Hindi. Ano kasi, yun nga, kung ka, di ba? Mga nagte-training ka ng Navy SEALs, di ba? Natural yun, di ba? Natural yun. Kung if you're in the military,
Natural yung mga exercises na gano'n, di ba? Ah. And ang problema, kung nasa military ka, talagang you're being trained to, ano, di ba? You're being trained to face life and death situations, di ba? Ah. Kasi, kasi, once you become a military man, a military officer, talaga namang haharapin mo yung life and death situations, di ba? And Mm. that's what you're being trained for, di ba? But in this case, mga basketball player ito eh. I think that's the most basic mistake na nangyari doon sa decision ni Coach Tablet ng Ateneo na dalhin yung mga tao, mga player niya to sa Manero. Mm. Pero dapat Yun ba ang pero ang tanong doon, boss, bakit pinayagan ng Ateneo? Di ba, boss? Bakit? uh, Hindi ba nila nakita? slowly nga, little by little, may mga may mga details na nag-emerge. Alam mo naman, sabi mo nga, konti-konti, may mga lumalabas ng mga details na kumbaga parang mga jigsaw puzzle na nabubuo, di ba? Ah. Yung lumabas na detail kanina na nilalabas ng police is ang sinasabi na yung basketball team daw is functioning autonomously within Ah. the Ateneo Anyway, Center. boss Do, babalikan kita agad ha. Saglit lang ito. Namali ako na nabuksan na Zoom account. No? I'll give you a new link. Pero saglit na lang yung program natin. Huwag ko kayo alis. Okay, so nagbabalik po ang ating program pa rin with Boss Todo. Okay, boss, may binabanggit ka kanina na regarding dun sa mga napapagdugtong-dugtong na ng mga media at ng mga nag-o-observe at mga tumututok doon sa kaso na ito regarding dun how Ateneo is preparing yung kanila pong players no for battle ng UAAP. So, gaya nga na sinabi natin, so wala naman tayo against that, 'di ba? But when you apply something that is really tough on these players, and take note, puro mga bata po ito ha, no? So technically, yung ilan sa mga kasali dito baka close to being minors pa o baka kakatawid pa lang ho nila doon sa adulthood, 'di ba? So eto boss do, Ah, yeah, yung binabanggit mo na yan, applicable ba dapat yan sa sitwasyon ng mga basketball team, na isang basketball team, boss? At dapat ba ina-allow ito ng isang school? yun nga eh. Yung mga ganyang mga boot camps, they're pretty much, those are things that you see pagdating sa military training. Pero, pagdating sa mga players, it's an altogether different matter, di ba? Isipin mo, you put these players na, sabihin na natin, knee deep lang yung tubig and relatively compared to what yung mga military are encountering in training, medyo mas subtle yung conditions. But nonetheless, we always have to remember na mga varsity players, mga training to play basketball games and not to fight in a war. Oo. So, dun pa lang, medyo madami ng butas na kailangang takpan yung Ateneo just to be able to explain that, di ba? So, Pero malulusot ng kaya nila to, boss, tong crisis na to? Boss do? uh, may nag-emerge kanina na ito ng detail na pinupursue na raw ng police. Kaya, mga mostly mga sinasabi na nila is yung mga officials ng basketball team Aha. and the university president they're saying na they found out that the basketball team was functioning independently from the school. Alam mo yun, parang siyang autonomous agency within the Ateneo organization. Mhm. Kaya, if you notice, ang unang tinamaan ng resignation is si Si Epok. team manager Epoch Kimpo, which we all know, uh, di ba? Mm. Hindi. Boss, hindi nila pwedeng... Kasi, Hindi nila... pero yung liability naman ng school, Andon. sige, di ba? Ano sabi ba, Hindi boss? nila pwede, hindi nila pwede Ialis. ano. Ialis. Hindi nila pwedeng ialis yung liability Ah, ng school. Tama ba yan, boss? Medyo oo, nagpipis. hindi agad kasi pinayagan mo eh.
Pinayagan mong ganun mag-function yung ano. Hindi lang for 1 year, hindi lang for 2 taon, 3 taon, but for the last, what, almost 9 years that Tab Baldwin has been coaching the team. Di ba? Oo, pa 10 years ngayon eh. Pa 10 years ngayon, boss eh. So, 2016 siya na nag-start, di ba? in fact, ang sinasabi ng ano, pare, ng university president kanina, even during the time of Coach Norman daw, may ano na, may ganun lang yung mga uh, team building exercises. Hindi ko lang alam, hindi rin niya sinabi, if yung mga team building sessions ni Coach Norman, kasing grabe nung mga team building sessions na kinukwento ng mga players ni Tab. Oo. Ano. Hindi, wala eh. Boss, may mga tinanong akong players na naglaro sa Ateneo, nag-graduate 2012, 2011, wala naman daw silang ganyan dati. Matindi yung training, di ba? Pero iba yung dadaan ka dun sa talagang mabigat na halos hindi mo kakayanin at itataya mo yung buhay mo. Wala raw ganun. Boso, walang itataya, Oo, yun ba? walang buwis buhay. Di ba? Kasi unang-una hindi mo Oh, there goes your, ano? there goes our answer now. There goes our answer now. Oo. Mas grabe yung mga dinaanan ng players under Tab than during Norman Black's time. Kasi boss, ito yan eh. Mga PBA teams may mga team building na tinatawag yan. Coca-Cola Tigers nung araw, boss, doon pa sila sa Corregidor. Ang pinaka nakakatakot ng una ginagawa nila, nag-go-ghost hunting sila sa gabi. Pero, hindi mapipiligro yung buhay nila doon. Di ba, boss? Yung iba, yung Rain or Shine, mahilig yan sa Thunderbird. Yung San Miguel po, madalas yan nung araw, nung panahon na ando doon pa ako sa kanila, boss, yung nakakapunta-punta pa ako. Diyan sila sa Tagaytay, sa bahay ni Boss Robert noon. 'Di ba? Wala kang ibinubuwis na buhay. 'Di ba? At hindi pwedeng sabihin ng Ateneo na autonomous yung basketball team nila kasi unang-una dala yung pangalan ninyo. Pati yung moniker ninyo, dala-dala nila. Pag ang player po bumagsak, tinatanggal ninyo. 'Di ba? Doon believe kami sa inyong patakaran na yan na dapat talagang academics and then basketball. Academics, basketball. Ando doon tayo. Pero ito mga pangyayari na to, ang ipinagtataka ko sa inyo, bakit hindi nyo alam na ganyan kapeligroso pala yung, di ba pagka nga yung mga eskwelahan nagpa-field trip, di ba boss? Talagang doble ingat po yung mga eskwelahan. Doon pala sa mga bus, di ba? Talagang sinisiguro nila. Pinipili nila yung mga sasakyan na bus, no, na safe. At hindi po pwedeng masunog o sumabog o ano man. Di ba, boss? Di ba, kahit naman tayo nung bata, boss, pag nag-field trip tayo na, yung Pilipino, safe, controlled environment. Di ba? Pinakamalayo natin nung araw, sa Clark, controlled environment. Sa Mongol Pencil, di ba? Sa Coconut Palace. Di ba? Natinig nyo ba na nag-field trip? May natinig ba kayong eskwelahan na nag-field trip dyan sa Dipakulaw? Pangalan pa lang niyan, alam nyo, katatakutan nyo na eh. Dahil mas matindi ang alon dyan, boss, kaysa doon sa Baler. Yung Baler, surfing surfing hub pa yun. Yung Dipakulaw, napakaganda nun, pero ang lakas ng alon dyan at sobra pong bato. Boss Do. Talaga? Oo, hindi ka pa ba nakapunta ron, boss? Hindi pa, boss eh. Hindi nakikita. Maganda ba? Galing kang Baler, boss, dadaan ka sa mga magandang tanawin, mga buko-buko, may mga tulay na mga mahahaba, tapos winding road yun pababa. Nagbibiro nga po yung kasi nung panahon ng pandemic, nag-shoot kami din dyan eh, although nagsa-cycling po kami sa area na yan. Na yung mga bangin dyan, boss, may mga bangin yan eh, tapos malayo yung konti dagat, no? Ang biniro nga po nung lightman ko, grabe dito, nakakatakot. Pag tinapong ka dyan, hindi ka naaamoy eh. Di ba, boss? Ganun kadelikado, ganun kabaran doon sa lugar na yun. Tapos bukod doon, wala akong ospital na malapit doon. Di ba, ba't kayo magkukondak ng ganyan delikadong trabaho sa isang lugar na liblib, walang ospital, at by the looks of it, wala rin kayong kasamang first aid team? Di ba, boss? Nabanggit na ba nila yun? May first aid team ba sila doon? Di ba? Na may alam sa CPR, di ba, na may mga gamit kayo. Alam yung dagat kayo eh. Di sana may mga... Meron yata lifeguard yung no? Meron lifeguard yung resort of course. Kung may lifeguard kahit naman may lifeguard dyan, boss, kahit yung lifeguard matatakot lumusog pag ganun kagalit yung alon eh. Di ba, boss? At bukod doon, sabay-sabay yung pinalusong eh, mabibilang pa niyan. Yung lifeguard pa, nagbibilang ba yan? Di ba, boss? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nag-head count ba yan habang nakalusubo kayo doon? Di ba? Ang pinaka-best way na ginawa nila dyan,
Ewan ko lang kung ginawa nila. Kayo muna 5. Kayo muna 5. That way, bilang mo kung ilan yung nando doon. Di ba, boss? Alam mo, Oo nga. alam mo, boss, yung mga player, matitikas lang ang katawan yan. Pero, karamihan dyan, hindi rin marunong lumangoy. Na-experience ko yun, boss, eh. Alam mo kung bakit? Nasa Palawan kami. Oo, nasa Palawan kami. Pingris, All ako, star. si KG Canyaleta, si James Yap, boss. Alam mo ba, munti kami malunod nila Pingris dun, boss, sa Honda Abbey. Kasi bigla rin lumubog yung bigla lumubog yung nilalakaran namin. Tapos wala marunong lumangoy. Buti na doon si KG, boss, hinila kaming 3. Oh, Di ka rin marunong lumangoy. hindi rin. Sabi ko kay James, napaka-pogi mo, 2 MVP mo, hindi ka pala marunong lumangoy. Di ba? Oh. Tsaka dapat yan, boss, bago mo pinalusong doon, di ba, natanong mo rin kung marunong ka ba lumangoy, di ba? And besides, kahit gaano ka kagaling lumangoy, boss, pag yung alon, hinihila ka, may current pabalik, no, may term doon sa Tagalog, di ba, napakadelikado, sobra-sobra sa delikado ho yun. Yun, hindi nyo Tabo ko doon, boss, may mga nangyayari palang ganyan. Na-interview na sila Nieto, di ba? Na-interview na sina Belangel, di ba? Bakit hindi ho bakit hindi ho nakakarating sa management na yan, sa opisyal, sa mga opisyal ng school mismo, na may nangyayaring ganyan? Di ba, boss? Totoo. Or, baka nakakarating, but they turn a blind eye kasi nga, wala pang nangyayaring ganyan, di ba? Hindi, pero dapat yan, boss, kung school ka, may pangalan kang matinding black eye po sa imahe talaga ng Ateneo ito nangyari na to, boss. Dahil araw-araw headline sila up to now Natakpan pa nga nila impeachment tsaka yung ICC hearing ni Duterte. Ganun ho ka. Di ba, boss? At ang masakit po dito, kung sino-sino na ang sasakay dyan dahil napakalaking issue po ang nangyari na yan. Bibihira po ang may malunod na player under the team's care, okay? At 2 pa, ang masakit, foreign athlete pa yung isa. Di ba, boss? May mga diplomatic pa yan, issue pa yan if ever hindi ho ito ma-handle ng tama. Di ba, boss? Buti nga, boss, mabait pa rin yung yung bansa nitong si Divine Di ba, boss? Si Adili. Kasi otherwise, kung mga Pilipina, baka nagwawala na. Ewan ko nga lang, boss, hindi ako nagmamonitor ng Facebook lately. Hindi pa ba tayo pinapasok ng mga kalahi niya sa mga pages? Sa mga stories natin about them? Boss Do? Di ba, buti na, di ko alam I haven't noticed anything na from them. Pero, tama ka. Baka, kasi parang feeling nila napabayaan yung countryman nila. I'm sure natural lang na magagalit sila di ba? So far yung reaction nila is more or less like yung reaction ng nanay ni Divine, di ba? Na bakit nangyari ito? They're at a loss as we are, di ba? Kasi actually, boss, pwede mo maprevent itong pangyayari na to kung naging maingat lang. Di ba, boss? But nangyayari kasi, ginagawa na kasi ito, I think for so long, parang sila feeling nila siguro, nothing can go wrong. Or, ang feeling nila, what they're doing is maybe dangerous but necessary. Lalo na, remember na yung Ateneo for the last two years, medyo malayo na doon sa di ba? Hindi na nakakapasok ng Final Four. So there was really a desire to put up a good team or kung sabihin mong pagdating sa talent, hindi siya cream of the crop. Yung makakagawa siya ng team na so well trained na at work at eventually beat yung mga kalaban nila. Pero so lalo silang nagigil. Pursige gawin dito sa training camp sa Baler, di ba? Pero boss, makakatulong ba yung ganyan training? Ikaw matagal ka na boss sa basketball, no?
nasubaybayan mo kung paano yung preparasyon, yung paghahanda ng mga teams nung 70s, nung 80s, 90s, and then early 2000 lang pumasok yung mga ganitong cross-training, di ba? Yung mga scientific approach. Di ba? Makakatulong ba yung ganyan, Boss Do? Ako kasi, may isa akong di makakalimutan sa mga team building na yun. Ron Jacobs. Ron Jacobs, alam naman natin. Siguro, ah, ah, kung may isang coach na nag-coach sa PBA o sa national team na pwede natin sabihin isa sa mga pinakamagaling, si Ron Jacobs na yun, di ba? Ah. Minsan Ah. tinanong ko yan eh. Kasi nung panahon ni Coach Ron, doon pa lang nauuso yung doon pa lang nauuso yung mga team building sa mga PBA teams. Doon pa lang sila nag-uumpisa siguro mga 90s yun. At that time, Ron Jacobs was coaching San Miguel na. Yun yung nauuso na sa mga Alaska, yung mga Pure Foods. Doon na nauuso yung pupunta sila out of town, magbaband. Para mga more like corporate outings, di ba? So Ah. tinanong ko si Coach Ron. Sabi ko, Coach Ron, how come we don't do these things? This team building. Sabi niya, what? These team building sessions, everyone's doing them now. Lahat, they're trying to make the team and the players closer and band together, parang gano'n. Isa lang ang sinagot sa akin ni Coach Ron eh. Sabi niya, when the team wins, they band. Ah. Yun lang. Ah. Tama. Pag ang solution lang daw, if you want the team to become closer and bond, manalo kayo. Di, Which may kaya, be very crude. Pero totoo, di ba? Hindi ako kasi boss, ano yan eh, yung talent kasi ng player yung magma-matter most doon sa laro and even yung kanilang karakter. No, ako okay ako naiintindihan ko yung sinasabi nila na they want to build yung character ng mga players sila doing these things. Pero wag naman ho sana to the point na, 'di ba? Na may magbubuwis ho ng buhay tapos hindi niyo na ho alam ang gagawin niyo after that. 'Di ba? Naiplano niyo ho ba to? Pero parang sinasabi ni Coach Ron, kahit saan ka pang lupalop ng mundo pumunta para mag-team building at kung ano pa yung pinaggagawa mo nga kahit 2 buwan ka pa nag-team building during the off-season. Pag natalo kayo at continue to lose, abay magsisisihan kayo. Oo. Imbes na magbaband kayo, mag-aaway kayo, di ba? Mag-aaway Oo. kayo. But that's what they were saying. So, ang sinasabi niya, the best way to to band is to win. Yun lang naman. And in some ways, it's true. Di ba? Oo. Okay. So boss, after nitong pagtanggal kay Ta Baldwin at saka kay Epo Kimpo, mamaya i-discuss din natin boss briefly si Epo Kimpo but bigla siya napasok sa picture although he's the team manager, no? Ano sa tingin mo yung mga magiging next na development no sa Ateneo camp regarding this one? Ang dyan is, ang crucial dyan is yung mga investigations. Kasi even sinasabi nila that they launched their own investigations and they're ready to cooperate with all the investigations going on, di ba? Daming yan. Meron pang pumapasok na congressional inquiry, meron pang pumapasok na gustong mag-inquiry sa Senado. Imagine all those things. Tapos, meron pang, di ba? Meron ka pa sa CIDG, meron ka sa NBI, meron ka sa PSC, at meron ka pa sa Commission on Higher Education, di ba? Mm. So, ilan yun? 6 yun, di ba? So, all those things, hindi masasarado yung search for answers ng mga tao until such time na nakakita sila ng investigasyon that would answer all these questions. Mm. So, isa yun. Pangalawa, how do they rebuild the team? How can they help diba? You can't even start now kasi parang disrespect sa diba? Disrespect sa pamilya ni Rene Batagbonia at saka ni Divine Adili na right now you're already thinking of diba? You would already be thinking of rebuilding the team without them, diba? Mm. Without Coach Tab and without Kim, diba? Mm. So,
yung sinasabi nilang closure at saka moving on, it will be very, very hard for Ateneo to do that in the foreseeable future. Mm, mm, mm. Mm. They will always be haunted by this ano. And worse, meron pang ano yan, meron pang darating na sanctions ang UAP niyan, I believe. Kasi right now, the pressure is on the UAP to act on this, di ba? And to act, by act, meaning to sanction Ateneo. Kasi makikita mo yung ano nila, makikita mo yung mga play ng mga, lalo na yung mga ibang mga members ng ibang schools na sinasabi nila, si ano nga si Coach Aldinayo nga nag-conduct ng practice during the pandemic, di ba? Mm. Na unauthorized tong practice at that time, pero nag-conduct siya ng practice sa hometown niya. And yet, what? You suspended the guy indefinitely, I believe, di ba? Yun ang, pag tinignan mo yung sitwasyon ng Ateneo na, from that point of view, you more or less will expect a sanction from from the UAP to come. Mm. So isa pa yun. Diba? How can you move on kung if you get sanctioned? So in the foreseeable future, I think this situation will hang. Tsaka ano to, boss ang alam ko at this point, no, kung tatanungin niyo Ateneo, tinanong ko rin kanina, boss, 'di ba? Ewan ko kung na-i-edit out mo doon sa story ko is yesterday, sasali pa rin daw sila sa UAP because they prepared, no? Tama rin naman kasi yung mga bata na yung mga ibang players nila, yun yung madidisenfranchise. Yeah. Sakaling hindi nila Yeah. ituloy yung participation, which is para sa iba is the right thing to do, 'di ba? In deference dun kay ano at para mas maka-focus talaga yung basketball team dun sa investigation. Hindi ba? Pero ang isa sa mga kinakatakot naman ng ilan is yung mga impluwensya, 'di ba? Kasi as we all know, boss, yung karamihan ng mga nasa gobyerno, nasa iba't ibang mga branches na po pwedeng ma-involve dito sa investigation, graduate ng RNAO. 'Di ba, boss? Tapos they have a pool of great lawyers, no? Si Coach Mickey nga diyan graduate. 'Di ba, boss? So isa pa lang 'yon, 'di ba? So ano yung mga influence nito? 'Yun yung kinakatakot nila, no? And ako I think no, hot potato yung Ateneo ngayon, boss Kaya nga target sila ng kahit na mga politiko 'di ba? Boss, at makikita mo halos naging bayani itong si Rene Batermonia dahil una-una nakakaawa naman talaga yung nangyari sa kanya, 'di ba? Kasi it's a wasted life no? Talent, 'di ba, boss? Yung ano na to. So talagang yung concern ng mga tao. Tas 'di ba ano to, boss social media ano to nagte-trending lagi sa social media to lalo na yung mga videos niya, boss, from the Palarong Pambansa. At ang masakit pa rito, fresh na fresh pa sa mind ng tao yung naging campaign niya, although natalo sila sa finals, 'di ba? Na diyan sa nakatatapos na Palarong Pambansa. Kumbaga parang sasabihin, napapanood pa namin, buhay na buhay pa. 'Di ba? Ang ganoon Pero ito ba, boss, tingin mo kayang palamigin ito? Itong issue na to? Not in the foreseeable future. Matagal pa yan. Magsisimmer pa yan, lalo na with all these new details emerging, na isa-isa, nandiyan na, nagsalita na yung Hulugan no? ex-wife, di ba? Nandiyan na yung CIDG saying autonomous yung school, yung basketball team from the school, di ba? Nandiyan na yung mga binanggit mo nga kanina na yung parang di lang madiretso nung ex-wife kita, pero yung sabi niya, it's dangerous around kids, di ba? All these things will weigh down this case against TAB and against the school. And I don't see it abating in the next coming weeks or And that is unfortunate. Hindi, ang masakit dito, polarizing figure sa Philippine basketball si Coach Tab Di ba, boss? Parang ano yan Para ako yan, kung ako yung ma-involve sa ganitong, tagal din, ang dami rin sasaw-saw. Asahan nyo yan. Di ba, boss? Asahan nyo yan. Oo. Di ba? Ito, boss, pag-usapan natin sa ano naman yun Di ba? Ah. Yung sinabi ni Coach Tab na di ba?
tactically inferior ba yun? Yun ang sinabi Yung ni mga Coach mga Tab. coaches, yung mga coaches. Tactically Mga immature. coaches, Immature. immature. Tactically Oo. immature. Yun Oo. pala. So, medyo nagkakaroon ng opening ngayon yung mga, lalo na yung mga Oo. nasaktan doon, di ba? Safe Oo. pa doon naman. We Safe. want justice. Ka nga nung isa. Di ba, boss? Oo. Isa na yan. Daw, justice. Tsaka masamang tao daw talaga yan. Buto, di ba? Sabi nila. Oo. Sabi nila. May mga kaso pa. Marami raw kaso to, boss na nakapending din Baka lumabas din. Oo. Di Yun ba? pa, di ba? Oo. Yung mga Kumbaga, boss, sinasaliksik mo pa. mag-uugat-ugat no? Mag-uugat-ugat yan 'di ba? Tapos ang bottom line, babalik ko tayo Oo. do sa alam niyo, sabi ko nga boss, yung Ateneo kung inilabas na agad nila yung kanilang initial report na hindi po pwedeng hindi nila alam at hindi po pwedeng wala silang report kasi unang-una nung may nangyari, sila unang tinawagan. Tama, boss? Nalaman na nila right there and then kung ano nangyari. 'Di ba? Sila rin yung may mga access sa mga players, sa mga eyewitnesses nung naging pangyayari. At kung ano yung rason, bakit sila nasa dagat, no? Ito boss, marami nga nagsasabi, related ito doon sa Mindanao earthquake kahit si Coach Chris Bautista Kasi nasa isang Pacific Ocean niya, isang ganun di ba boss? Yan yung buong dagat na nakaharap po sa Pilipinas, di ba yung Pilipinas parang naglalabang babae. O yung harap po niya, ng Pacific Ocean, kabila po nun, New York, LA na. Di ba boss? Yung West Coast na Amerika. Di ba, boss? Pag nilakad mo nga yan, boss, mga 10 araw siguro, nandun ka na sa kabila, Amerika na yun Di ba? Ganun ho kalaki yung dagat na yan, ano? Ganun ho kalaki, ganun ho kalakas yung dagat na yan. Di ba? O ito, boss, pag-usapan natin ng saglit. Ano ang magiging ano yung chess move o ano yung rason? Bakit tinanggap ng Ateneo yung resignation ni Tab Baldwin at saka nito si Epo Kimpo? Boss Do. Pagdating kay Tab, tingin ko, yung position ni Tab has become indefensible and untenable. So one, we all know na siya yung may gusto nun, di ba? We all know siya na, I mean, hindi may gustong, may mamatay, but siya yung may gusto na gano'n ang training ng team niya before the season, di ba? And I think that is that can't be denied. Siya yung nag-craft ng program ng basketball team, di ba? And one of those programs is yung pre-season training nga na ganito na, di ba? Na ano ba, yun ba yung yung nag-give rise to the yung hashtag nila na BBOB, di ba? Band of Brothers, parang gano'n, di ba? And all those things came from the program of Coach Tab, di ba? At nung may mamatay ng dalawang players, accident or not, di ba? Abay talagang si Coach Tab na yung unang si Coach Tab na yung disposable unang tatamaan diyan. As Pero, for Epoch, di ba? As for Epoch Kimpo, team manager siya and we all know na yan ang pagdating sa pagpapatakbo ng basketball team ng Ateneo. Silang dalawa ni Coach Tab yan all these years na from the time na nag-champion sila ng ilang seasons all the way to the struggling years, sila yung magkasama di ba? So, I'm not surprised na his resignation was also accepted by Ateneo. Pero ikaw boss, you think kasama sa investigasyon itong si Epoch to think na, base nga sa nakausap natin and sa ating pag-check din sa BID, umalis talaga siya noong Lunes last week, no? Same day na yun nangyari, hapon to mga paggabi na to, di ba, boss? So may mga pananagutan ba siya? May mga dapat pang habulin sa kanya dito sa kaso na to, sa insidente na to? Although yung sa nakausap naman natin kanina is that time, no, yung position niya as team manager pinunan nung M. Fernandez who happens to be the athletic director of Ateneo. So boss, ito, anong magiging role sa storya nitong Epoch Kimpo, boss Do? Alam mo, may mga, ang dami ng mga fake news at saka ang dami ng mga false information na lumabas pagkatapos ng trahedya, di ba? Ang isa dyan, may sila nagsasabi pa nga, si Epoch daw,
umalis daw after the fact. Pumunta pa raw ng Guam. Kumbaga, the insinuation was, ano daw, ganito na nangyari tapos umalis pa Guam, papuntang Guam. Di ba? And that is so unfair to Epoch kasi nga, lumalabas, ano siya, he left with his family for Guam on the same day that the team left for di ba? Aurora. Di ba? And in that end, yun hindi ko ma-piece together. Di ba? Pero, yung sa result ng moves na ginawa ng Ateneo now, the fact that it was Epoch Kimpo whose resignation was accepted and walang banggit kay Athletic Director M. Fernandez, that tells you more or less what Ateneo knows, di ba? Hindi ako, ang nakikita ko dito, boss, yung EPO kasi may mga grupo din o individual na siguro gusto na rin gamitin itong sitwasyon, itong pangyayari na to para bigyan siya ng kasalanan doon. Although, siyempre, hindi natin maaalis na kahit papano may kinalalaman siya dyan dahil planning session pa lang niyang paglipad nila na yan. Di ba, ba't pa nauubos yung ano ko, boss, yung Zoom ko, na-renew ko na. No, alam na niya yan. Di ba? Kaso, ang akin dito, boss, is gusto nating malaman, 'di ba, kung sino pa ang nakakaalam bukod sa team manager. Kasi boss, kahit sa PBA, alam mo 'yan. Boss, team manager, siya lang yung nasa gitna, 'di ba? Siya yung liaison ng coach tsaka nung management na pag may sinabi si coach, punta naman tayo sa ganito. Babudgetan niya 'yan. Tatanungin niya rin sa management, kukuha siya ng budget, ipapa-approve niya. Kasi kahit yung smart no na hawak nila Epoch na tumutulong doon sa Ateneo Basketball, dumadaan pa rin po yung tama ka, di ba, boss? Yung pera niyan doon sa pinaka athletic division po ng eskwelahan. Di ba, boss? So, ang tanong ko diyan, bakit parang ang sitwasyon, ang investigasyon naputol na kay Tab tsaka kay Epoch? Parang sila na ngayon yung fall guys. Di ba? Although siguro, ito, isa pa talaga sa gusto natin malaman, sino talaga may kasalanan nito? Sino nagplano nito? At sino ang nagdesisyon no, na palusungin sa dagat itong mga to at dyan pa ho sa Dipakulao? Di ba, boss? So, ito nga, sinabi ko, ito nga, boss, gusto ko nga sabihin sa kanila, sana kinausap nyo na lang ho ako, pinahiram ko sa inyo yung beach front ko sa Baguio. Safe ho doon. Di ba, boss? pero kidding aside, hindi ba, boss, sino-sino pa ang mga po pwedeng ma-involve dito na parang napuputol na doon pa lang? At buo doon, yung Tab, maraming sabi ko sa'yo, boss, maraming kaaway. Yung Epoch, siguro marami ring nasagasaan along the way no, sa MVP group. Kaya isa na rin siya sa mga dinadaganan ngayon, tinatapakan. Nakuha mo ako? At ginagamit na itong sitwasyon. Di ba? Sabi ko nga doon sa isang nag-comment sa page ko, hindi, command responsibility yan. Kasi ganito yan Kung nasa trabaho ka, naka-leave ka, may nagnakaw doon sa opisina ninyo, natural, hindi ka kasali doon sa nakawan. Diba? Ngayon, hindi ko lang alam kung paano ito magiging applicable sa sitwasyon ni Epoch na team manager po ng koponan pero wala po siya doon sa pangyayari ng activity. Kasi boss, ang sinabi sa akin, dinouble check ko sa Smart din Kailan umalis to si Epoch? Monday. Kailan to nagpaalam? Noon lang ba? Diba? Baka naman alam niyang may delikado doon tsaka siya biglang nag-leave. Diba? Hindi, matagal na, parang 14 days na raw. So, pwedeng ginagamit na rin itong issue na to para makabalik at ma-pin down si Epoch. Kasi boss, ang nadidig ko kanina, matindi na raw po ang pressure against them. Kaya, kumbaga, step aside ka na para, di ba, mawala ka dun sa init nitong issue at ng mga pangyayari. Pero ikaw, tanungin kita, boss, saan natin unang sisilipin ang ating witch hunt sa kung sino ang dapat sisihin dito at kung sino ang may kasalanan. Boss Dodo. Una-una, yung gamit natin ng witch hunt, medyo, I think, baka unfair sa atin na yun. Because wala naman yung nakakalam kung witch hunt, if this is a witch hunt or not. Pero, yun nga lang, I think, all the answers lie within the Ateneo organization. Sila lahat ang susi nito Sila lahat ang susi nito. At hindi
matutupito or at least man lang magkaroon ng sense from all this ano na nangyari at mangyayari pa. Kung until Ateneo opens up and gives the the full disclosure that the families of the aggrieved families and pati yung authorities and of course the public want them, di ba? Until such time na mangyari yun, I fear this will linger on. Ah. And Oy. they will have to deal with this. Oh, yan din yung sagot sa tanong ko kanina, boss to no, na kailan lalamig itong issue na to, no? Ako sa tingin ko, the more na nag-hold back sila ng information dito, the more na magdadrag itong issue na to. Di ba, boss? Although, sabi nga natin, Oo. di ba? Kasi parang Yeah. ang naging dating, parang ang naging dating nito, tingnan natin, may impeachment. Hindi pa rin natakpan eh. Di ba, boss? Oo, parang gano'n, di ba? May ICC, hindi pa rin natakpan. Di ba? So, eto boss, ano masasabi mo sa sinabi ni Tonga? May point siya, mula sa athletics director ng Ateneo, dapat clean slate. Boss Do. So yun nga eh. That's what I think I find I find surprising in this case. Kasi ang pagkakaalam ko even from the time of we all know Mr. Ricky Palu, di ba? Mm. Nung athletic director siya ng Ateneo, he was on top of everything. Eh. But the fact na I think wala man si Mr. Ed Fernandez to sa press con kanina, di ba? So that shows you yung level of involvement niya dito. Mm. Tingin ko kaya wala siya doon is because Ateneo knows something na hindi natin alam and they found and they've made a decision na to exclude him from one, yung mga nag-resign and two, doon sa mga iniimbestigahan right now. Mm. Naging Ateneo yan eh, di ba? Oo. Naging to boss no? Naging parang legal tactics nagaganap eh. Oo. Diba? Parang nagre-ready na talaga sila doon sa anumang asuntong haharapin nila regarding this Oo case. Kasi sinasabi nung university president, si Father Bobby Yap nga, di ba? We're also dealing with the with the legal matters here na hindi namin basta-basta masasabi in public what we want to without the risk of incriminating ourselves, di ba? Which is tama naman. Yun nga lang, nakaka-impede ito doon sa cry or doon sa demand ng publiko na to get to the bottom of this. Diba? Eto. Boss, may nag-text Provide all the answers. Boss, may nagtanong sa atin dito, boss, napaka-importanteng tao nito, boss Ayan, nadidinig mo pa, siguro. Ito na. Sabi niya, hindi ba dapat wag munang tanggalin ng Ateneo at tanggapin ang resignation ni Coach Tab kasi hindi pa tapos ang investigation at mag-start pa lang ang investigation. Kung umalis ng bansa yan, paano gagawin ng Ateneo? May point to, boss, di ba? Wala na sila magiging control. Oo. Di ba? Siguro, pwede din lang ipag-resignin sa... Hindi ko lang, hindi natanong kanina, no, boss? Kasi hindi sports people yun doon. So, kung tinanggap niyo yung resignation niya, ano pa yung capacity o ano pa yung hold ng Ateneo dito sa mama na to? Pero, ang nasinabi sa akin nung Sabado, nung mga ka-meeting ko, boss, no, ng mga matataas din tao, is lalabas na anytime now yung hold departure order against Coach. Baka bukas. Wala ba kanina, boss? Baka bukas. 'Di ba? So ire-red alert na po yung Bureau of Immigration regarding yung kanyang paglabas. At ewan ko boss kung may resulta na yung sa kanyang working visa rito. Parang hindi siya working visa, may special permit siya yata no? Tama ba ako, boss? Doon sa kanyang pagtatrabaho at pamamalagi. May term yun binanggit sa akin dito sa Pilipinas. Kaya hindi siya part dun sa overstaying aliens. 'Di ba? So ikaw boss, anong sagot mo doon sa tanong na 'yon, Boss Do? Ako tingin ko kabaliktaran Tingin ko kung ito presumptions lang Kung umalis si Coach Tab at
biglang hinahabol ng mga tao at nakaalis siya. Kung naka-resign na siya, then wala nang ano yung ano, wala nagutan din yung Ateneo, di ba? Kasi resigned na siya sa ano namin, he's no longer employed by us, di ba? Yeah. Kuha mo, Snow, di ba? So, kung umalis man si Tab after yung resignation was accepted by the university, tapos inahabol siya nung mga nag-iimbestiga, syempre, di ba? Wala nang magiging kinalaman yung Ateneo doon sa party na yun kasi nga resigned na si Coach Tab. Tama ba ako o mali? Ako tingin ko boss magkakaroon ng leeway yung kumbaga independence yung Di ba? yung Kasi investigation. Boss, resigned teka, na siya di ba? boss, teka lang magpo-pause lang ako sa break for a short break. Balik tayo agad boss saglit lang to boss, saglit lang. Okay, so balik po tayo sa ating programa. Pasensya na ho kayo, hindi ako nakabayad ng ano dito boss? Hindi ako nakabayad ng ano yan boss, yung Zoom. So dito muna tayo, no? Alam niyo naman yung bata niyo naghihirap no, mga kaibigan. So ito na tayo. Dito na muna kami mag-uusap ni Boss Dodo sa Viber. Boss, mas pogi ka pala talaga sa Viber, Boss Do. Anyway, Oo nga parang gusto ko ito. anyway, so boss, eto na. Isara na natin itong topic natin sa Ateneo, pero baka next week na mag-live tayo, if ever, baka ito pa rin ang topic natin, no? So ano na ini-expect natin siguro na mga susunod na mangyayari dito? And you think, boss, yung may investigasyon yung PSC, may investigasyon yung ganito, may investigasyon yung hindi kaya makakadagdag pa sa panggulo to? Boss Do? Oo nga ang daming no? May Senate inquiry pa yan. May Senate inquiry pa ito, may congressional inquiry yan, di ba? All those things, they know where they would lead, di ba? Pero alam naman natin na after a while, magsisettle down yan, and tingin ko ang tatapos yan is simple pa rin. It's either the NBI or the CIDG. So, yun ang kailangan natin abangan. Once that happens, then medyo mag-uumpisa na yung hinahanap nilang closure. Pero paano magkaka-closure to, boss? Una, para sa pamilya, para do sa mga basketball fans na alam niyo naman natin talagang inaabangan na rin yung posibleng maging takbo ng karir nitong si Baterbonia. Kasi boss, ito sa totoo lang yung nakikita ko kay Baterbonia, boss, yung potential niya, parang mga Justin Baltasar nung araw na bata, boss, na malaki, pinag-uusapan. Naalala mo yun, boss, di ba? Di ba? Oo. Napakasayang no? Ako, napanood ko yung mga highlight reels niya, pati yung sa palarong pambansa. Napakagandang panoorin di ba? Hindi siya actually kamukha ni na Justin Baltasar na malaki talaga. But, alam mo yung mga mid-size na forward na parang kalabaw kung magtrabaho. Nakangalabaw sa loob di ba? Ang sarap panoorin, di ba? Ang sarap panoorin, napakasayang. Hindi na natin siya nakita. Alam mo boss, teka lang ito, may lumabas pa nga na, teka boss hindi na muna kita sasagutin. Lumalabas tayo sa screen. May kakwentuhan ako Okay. So alam mo, boss, may mga tumawag pa nga sa akin at nag-message at sinasabi na parang daw, boss na para daw ano tawag dito, boss Do? Na ropa raw, tapos parang, di ba, lumabas na rin to no? Parang inuutusan ako na ilabas ko, no, na sinasabi na ropa raw yung yung bata, tapos parang nag-gate crash lang siya sa training nung kanila pong grupo, no, at which is unfair, no, kasi hindi naman na natin dapat pang palabasin yung mga ganitong kwento kasi unang-una mga kaibigan patay na yung bata di ba? So whatever happens, no, kung paano siya napunta doon, kasi hodang nag-volunteer siya o siya po ay tinawag, moot and academic na yun, boss, kasi ando doon siya di ba? Ando dun siya. Kaya, sa tingin nyo ba, mas mainam pa nga ho sigurong hindi inimbite. Di ba, boss?
Dahil dahil safe na siya ro sa kanilang bahay di ba? Doon na lang siya naglalaro sa kanila sa probinsya. Tapos pangalawa, sinasabi nila, hindi, wala naman daw kontrata yan di ba? Parang nag-feed pa na po pwedeng lumusot sa kaso at saka sa pananagutan. Hindi naman ho pwedeng bigyan ng kontrata yung mga yan kasi estudyante ho yan Kahit anong team mo sa UAAP, wala pong kontrata yan. No, now, yung mga bayaran, hindi ba boss? Yung mga bayaran na yan, nangyayari na yan under the table. Tama ba ako, boss? Ganun ba sitwasyon ng mga natin? Mga player, boss? Player athletes? Common knowledge yan di ba? Common knowledge na yung mga ganyan, na yung mga malalaking players, di ba? May, money change hands, di ba? Pagdating sa, yung pag recruitment, di ba? Kuminsan, mga nasa benefits, di ba? Nasa allowances, in the guise of binibigyan ng mga tirahan, binibigyan ng mga sakyan, binibigyan ng mga di ba? And common knowledge yun, di ba? Pero, as far as yung sinasabi mo ang kontrata, ay hindi allowed yan pagdating sa mga pagdating sa mga walang ganon. School players. Walang ganon. Pero ito, anong dapat na next na gawin ng Ateneo dito, boss, para sa pamilya ni Baterbonia? May nabasa ko kahapon na di ba, mga kapatid niya were offered scholarships, di ba? Pero I believe may settlement yan. I believe when pag medyo lumamig na yung magkaka-settlement naman. Magkano I don't dapat? know if that will be enough. Tsaka Ako. Magkano yung mga settlement nito, boss? Ikaw, tingin mo. Wala akong alam sa ganyan, boss Kasi kung ako yung pamilya niya, justice ang hihingin ko Di ba, boss? Yung paliwanag at panagutin ko sino yung mga may kasalanan. Kasi sanay naman na kami mahirap Di ba, boss? So yung babayaran nyo ko, although marami nga nagsasabi, sana yung Ateneo agad, tumulong na agad, di ba? Sumalubong sa airport, pero may mga sumalubong daw Di rin natin malaman Di ba, boss? Sumalubong, di ba? Pero sabi ng nanay, wala. Pero kung sino man yung sumalubong nila. Oo, di ba? Medyo he didn't do a good job kasi dapat hindi na niya iniwan yung nanay, di ba? Dapat hindi parang yung nanay pa yata, boss, ang gumawa ng paraan para makapunta rito sa Luzon. Parang na-explain naman nung Ateneo University President, sila raw ang nag-offer din, pero parang tinanggap nila yung offer ng governor ng Agusan to shoulder kasi nag-volunteer daw yung governor ng Agusan na i-shoulder. So, in-accept daw nila. Pero, andaraw sila that in fact, they made the offer na magbayad do sa plane fare ng nanay. Pero yung yung immediate na communication with the family, yun ang talagang nawala. No, pero meron din daw, may offer daw, may raw sila. In fact, sinasabi nung university president na nandun siya, he talked personally with the parents. Pero, pag tinanong mo naman yung parent, lalo na yung nanay, yung sama ng loob, bakas na bakas doon sa niya di ba? So yun nga, tama ka. Di mo alam kung ano yung di ba? Wala pa ako nadidinig na magandang statement yung nanay sa Ateneo, boss Di ba? Oo nga Sana kung nag-offer kayo at nag-offer kayo at 2, sincere yung pag-offer nyo at 3, nakausap nyo na kagad, bakit ganun yung sentiments ng nanay? Diba? Yun ang tingin Tsaka ako tingin ko dito, boss, yung pamilya, hindi agad makikipag-settlement ito, boss. Kasi una, marami na mag-a-advise siya, wag kayong doon, di ba? Kasi una, nakakapanghinayang talaga yung karir ng bata. Di ba, boss? Tapos pangalawa, marami nang bubulong dyan, di ba, boss? Oo. Tapos pangatlo, boss, tingin ko sa pamilya palaban Di ba, boss? Kasi masakit itong nangyari for them. Totoo. Di ba, boss? And how they were treated initially, di ba? Masakit din. Kasi parang dead ba lang Di ba, boss? Parang damit lang na naiwan Ganun, di ba? Wala nang pakialam. Di ba? Yun ang mahirap yan. Di ba? Di ba?
Di ba yung mga statement nga natin, di ba boss? Yung ikaw, di ba, nung kinukuha mo yung player, kinausap mo yung nanay, baka pumunta ka pa doon, eto ngayon may nangyari. Hindi mo natawagan. O siya, inamin din niya sa video, di ba, na ilang araw siyang nag-master ng courage para, di ba? Di ba, boss, do? Anyway, Oo. ito lang no, ang bottom line dito, boss, anong parting shot natin sa topic na to? Ako dito na mismanage ito pong issue na ito pong pangyayari, itong crisis, no? To the point po na nagalit na muna yung publiko bago po nagkaroon ng pakialam, no, ng kibo. Ito pong Ateneo Management dito sa kaso na ito. Di ba, boss? Kasi kung ipinakita ho nila talaga yung concern, baka nabawasan pa kahit papaano yung sakit at saka yung galit Di ba, boss? Kasi kung makikita mo yan, di ba, boss? Sa mga politiko nga, pag may nakikiramay agad, pupunta agad, di ba? Sundalo, di ba, yung mga, although yung sundalo, talagang ready, talagang mamatay, alam na ng pamilya nila na yung nakasunod. Ito, basketball player, boss, Hindi mo i-expect na mangyayari yan. Sa hardcore po, pwede pa. Ang masakit sa dagat, Di ba, boss? Oo nga. Oo, kaya nga sabi nung nanay ko, alam ko lang na ganito yung mangyayari, hindi ko na siya pinayaga umalis. Di baling mahirap na lang kami. Di ba? Ito boss, maging form kaya na para tumahimik na yung pamilya, settlement, yung scholarship nitong mga batan to. Ako hindi ako magugulat pag sinabi ng mga magulang, hindi na, kaya na namin. Kahit dito na lang kami sa Agusan State University. Di ba, boss? Oo nga. Oo nga. It will take more than that, of course. It will take more than that. But more than anything else, ang pinaka, dyan is yung sincerity, di ba? Oo. Sincerity on the part of Ateneo. I think that will, Kasi ako, that boss, will be the key. Kasi ako, boss, di ba, as sinasabi ni Baldwin, gusto niyang palakasin, kaya hinaharap niya ng ganun. Sino ho ba ang mga pinakamatatapang na mga player sa Pilipinas? Di ba galing kay Delta? Si Delta galing ko sa pamilya matapang yun, pero hindi ho nila nilalagay sa ganitong alanganin yung mga players nila real talk tayo. Di ba, boss? Ang tapang ni Calvin Abueva. Ang tapang nitong sina Encho Serrano. Pero doon sila pinatapang sa basketball court. At ang naging paraan nitong si Delta, nilaban sila sa mga legal labas dahil doon talaga sila titibay. Kasi ang kailangan lang naman pigiin sa kanila is kung paano sila re-react under pressure sa loob ng hardcourt, hindi po sa dagat. Oo. Di ba, boss? Kasi ito, ikaw, tanongin kita, boss, diretso. Saan ang pinaka-successful na basketball program ngayon sa Pilipinas? Di ba sa Pampanga? Di ba, boss? Saan yung long time na magandang programa sa Cebu? May mga ganyan ba? Wala. Kaya nga, di ba, boss, tama yung sinabi mo kanina Di ba? Hindi kailangan ng militaristic training dito, di ba? Hindi dapat ilagay sa peligro. Sinabi mo ba kanina yung boss? Alam ko sinabi. Di ba? Hindi mo dapat ilagay sa peligro yung buhay. At eto kayo na masakit sa inyo, Ateneo. Lahat ho sasawsawan yan. Pati ho yung mga kalaban ninyo sa UAAP, UP. Sino ba mga supporter ng UP? Di ba, boss? Lasal! Sino ba mga supporter ng Lasal? Halos taga Davao ho yan. Tapos kababayan pa ho nila yung, di ba, naapektuhan. Di ba, boss? Yeah, totoo. So yung mga Dahil ko na nga mga nakikita dyan. yung rivalry nyo sa UAP, yung rivalry ho ng mga alumni ninyo, yan, papasok ko lahat yan dyan. Di ba? Anyway, lipat na tayo ng topic, boss Todo. Ano masasabi mo dito sa finals ngayon, boss? Ito ba, pinasarap lang kayo, pero kami rin sa huli? Di ba? Di ba, boss? Ilang yun, no? Diba? Hindi, eto. Ilang conference finals na yun, no? Hindi. Ano yan? Yung talk and text, boss. Kabisado nila yung numero ng Hinebra, pero not this time around, dito sa finals. Kasi iba yung RJ Abarrientos, boss. Di ba naalala mo, pinost ko, eto, pag nagtuloy-tuloy laro nito, pang MVP to. Diba? Tuloy-tuloy. Pero bago ko pinost yun, maganda na talaga yung laro niya Di ba? Yan yung player na wala sa Hinebra nung tinatalo sila ng token text. Di ba? Tama ba ako, boss? Pero ito Coach Chot Reyes, nanonood ka ba ngayon? Boss Ricky Vargas, tsaka mga MVP, bibigyan ko kayo ng tip para manalo kayo at mag-champion. Ha? Huwag niyong aawain si Boss Al Francis Chua. Okay? Kung gusto niyo Tanungin si Coach Che kung bakit. Di ba, boss? Pero, ano na-expect mo sa Game 7, boss? At ano yung ayaw mo mangyari, boss Do?
Boss Do? Naku, ang tagal ko nang hindi nanonood ng live, pero parang gusto ko manood ng live sa Oo. ano. Ang dami nga nangingin Minuto, ticket no? sa akin, boss. Ang sinasagot ko, banda ko. 'Di ba? Tapos yung kaso ko na huling nabuhay, kay commissioner, paano kami mag-uusap? 'Di ba? Hindi kami, para namang nakademanda ka na hihingan pa yung ticket. 'Di ba? Oo. Pero sa panoorin ito, pare. Oo. Bakit, boss? Bakit? Bakit? Panoorin, no? Bakit, boss? Alam mo, pinaka gusto kong panoorin ngayon, Justin Brownlee, ang ganda panoorin ngayon. Oo. Lumabas na naman yung galing, no? Napahiya. 38 years old. Napahiya na naman tayo. Sinabi natin, dapat big import ang kinuha ninyo, Oo. di ba? He Oo, proved that. pero ibang klase maglaro si Justin. Ang nagdadasal ko lang, hindi siya masyado, baka dito pa ma-injure. Kasi gusto ko naman, at least yung form na to, idalaman lang niya sa doon sa second window, yung next window ng ano, di ba? FIBA World Cup qualifiers sa Gilas. At kung di naman, if it's not asking for too much, sana dali niya sa Asian Games. Hindi, kaya maganda yung laro Right. ni Justin Brownlee, boss, nakapahinga ng Philippine Cup eh. Di ba? So, Oh, may edad na rin yan, boss. Tayo nga, boss, di ba, konting ganun mo lang, hinihingal ka na, umaming ka. Di ba, boss? Di ba, boss? Konting ganun mo lang. Siguro mga 2 minutes, pagod ka na. Di ba? Di ba, boss? Nasa edad yan eh. Unlike nung college tayo, di ba? Kahit magaganong-ganong ka pa, di ba? Magaganong-ganong ka. Malakas ka pa rin. Pero yung ano, no? Oo. Ang maganda pa isa pa maganda nangyari doon sa finals. Akala natin magiging letdown na yung TNT pagkaalis ni Bolbol. Nakita natin to si Chris McCall, talagang pinatunayan din, di ba? Oo. Pinatunayan din na all this time hindi siya kinukuha ng San Miguel. This is what you've been missing, di ba? Kita mo yung nilaro kahapon din. Ang ganda na nilaro kahapon. Labas, loob, nandun siya. Ang galing din nung McCall, di ba? Oy, boss. Tapos, yun nga, Boss, commercial break. Di ba tinanong natin magkano yung dapat ibigay sa pamilya? Di ba? Ito, boss, may nag-comment sa akin. Ayoko na lang banggitin kung sino, boss, ha? Pero, boss, nasa PBA to, nasa politika. Nagulat ka ako nung nag-Viber, boss, eh. Kinabahan na naman ako. May nasabi ba ako? Okay, so, sabi, dapat, hindi, iba to. Kaibigan ko to, boss. Sabi niya, dapat 20 million daw and kulong si Tab. Dapat yun daw. Siguro, wag na natin i-pinpoint si Tab muna. May makukulong, may mananagot. Di ba, boss? Okay, anyway, balik tayo kay Makala. Boss. Mababa yata yung ads, boss, kaya trabaho ng trabaho. Di ba? Hindi, pero, kidding aside, boss, doon mo makikita na may character talaga yung Token Text when it comes to important games and series like this one. Di ba, boss? So, yun yung mahirap talagang talunin. Yung talagang palaban, may experience at may poise. Di ba, boss? So, imagine niyo kung bol-bol pa rin yung nandiyan, baka tapos na tayo ng 5 games. Di ba, boss? Oo. Yung bol-bol yan. Tapos, walking mismatch, eh. Mga laro ng mga ano, di ba? Mga laro ni Pugoy, di ba? Ang taas na ng laro na yan. Pero, sana naman makalaro sila, para pantay talaga, magandang laban. Pero ikaw, makalaro yung di ba? BGR. Ikaw, boss, dun ba sa mga naging laban ng Hinebra, which is the topic, eh, may video pa nga tayo on team ko na answering that, eh. Di ba, may kinalalaman din ba yung mga referees, boss, sa mga naging panalo ng Hinebra sa mga important games, boss? That I think naman is an assumption that is very unfair. Diba? Makikita naman natin yung effort. Hinebra right now. Yung taas ng laro nila, grabe. Alam mo yung from the playoffs, from the eliminations down to the Game 6 nung finals, makikita mo ang taas ng laro ng Hinebra. And I think, andun sa andun sa yung rejuvenated form ni Justin Brownlee at yung emergence ni RJ Abariento as the best player of the conference. Nagbigay ng bagong dimension sa laro ng nagbigay Hinebra. Mo yung panahon, kahit yung panahon ni LA, hindi naman siya ganun
prolific sa opensa kaysa kay RJ. Di ba? More than, LA is your consummate playmaker, di ba? Hindi yung kamukha ni RJ na talagang walang consciensyang scorer to, di ba? Pag tumira, buta, walang So, when you say na yung sabi nga ng mga nagko-comment sa atin, asa sa rep, di ba? Asa sa rep daw yung Ginebra. That I think is unfair to coach team and unfair to the players naman. Correct. Pero, Boss Do, ano yung ayaw mong makita rito na nangyari at magiging akusasyon ng mga fans after? Alam mo, umabot na tayo ng Game 7 eh. This means only one thing na match na match yung laban eh. The worst thing that can happen now is for this thing to be decided by someone other than the players. Diba? Yun ang doon. Sana yun na lang. I'm sure si Kume Willie Marcial yun ang pinapanalangin na this won't be decided by people other than the players who are on the floor. Tama. Yun lang, yun ang takot ko. Tsaka ako, boss, ito maganda na to maging springboard ng PBA for them to do better eh, 'di ba? Kasi unang-una, yan tinatao, napupuno. Siyempre iba pa rin talaga yung Ginebra Magic. 'Di ba, boss? Sana ito na yung magsimula na hindi lang Ginebra pinapanood sa PBA, 'di ba? Na sana yung interest ng tao na nakala po natin through this series, no? Actually maganda rin yung pairing nila ng Rain or Shine. Maganda po yung bakbakan ng token text doon sa kabilang side. 'Di ba? Ito na yung magbibigay ng interest. Sana doon na nila yan, i-sustain na lang ho nila yan. Wag na ho nating gawan pa ng mga kung ano mga magic yan kung meron man, 'di ba? Para ho sa ating mga sariling kapakanan. 'Di ba? Dahil tandaan ho ninyo, ang sarili nating kapakanan is yung welfare po ng liga, 'di ba? Kasi sa totoo lang, boss, ang sarap manalo kung talagang pinaghirapan mo eh. 'Di ba, boss? 'Di ba, boss? Kasi eventually alam naman hunan lahat ng tao kung ano yung talagang pinagdaanan mo to get that championship, 'di ba? So 'di ba? Kaya nga, boss, up to now yung mga championship ng Red Bull nung araw binabanggit pa eh. 'Di ba? Naalala mo yung, boss? 'Di ba, ng Swift, 'di ba? So binabanggit kasi malinis ang pagkakahamig. Sabi nga nila. 'Di ba, boss? Ito, sino yung mga players, boss, aside from Justin Brownlee and sa side ng Ginebra and RJ Abarrientos? Sino pa yung mga dapat nating bantayan dito at sino pa hinihintay mo sigurong pumutok at magparamdam? Sana ang pinakaunang diyan is yung Stephen Holt. Stephen Holt, off and on the entire finals, itong PBA finals, medyo feeling ko yung mga performances niya are underwhelming, di ba? Lalo na nung Game 6, kung makikita mo, there were stretches in the fourth quarter where coach team preferred si Jeremiah Gray or si John Pinto, si Lars Pinto, more than Holt on the floor eh. Kaya makikita mo, mismo fourth quarter, may exposure si Pinto, may exposure si Jeremiah Gray. That tells you na naghahanap na solusyon si coach team na for the unproductive outings of Stephen Holt. Kahit sabihin nating role player yan, na hindi niya number one priority yung scoring. But I think Ginebra needs his scoring, especially in this PBA final. So I want to see him play like the Stephen Holt that we've known since the eliminations. Semis, di ba? Siya nagdala doon. Yeah. Di ba? Oo. Nung tinalo nila yung Converge last conference, siya rin yun. Di ba, boss? Pero itong finals, hindi pa siya ganun di ba? Hindi ko may alam. Mga games na mataas. Hindi ako tingin ko kay Holt, boss, kaya medyo bumaba yung production. Kasi iba yung pinapakita nung iba yung nagiging laro nung RJ Abarrientos, boss eh. Yung mga tira na dapat sa kanya napupunta kay RJ na isushoot naman. Pwede rin, Di ba, boss? So, kumbaga, parang, si RJ na yan. And syempre, ako man si coach team ko, yung majority ng play ko kay RJ. Di ba, boss? Tapos may Scottie Thompson ka pa na anytime nagko-contribute. Di ba? Yeah. Tapos may Justin Brownlee ka pa na volume shooter din.
'Di ba? So, dapat dito, ako dito boss yung role na lang ni Steven. Although, 'di ba nung tinalo nga nila yung Converge boss, 'di ba? Yun sa isang epic series hindi naman siya talaga nagko-contribute doon lang sa latter part 'Di ba, boss? Yeah. So, dapat tama ka, boss. Dapat laging handa lang si Holt pag kailangan na siya. At kung hindi siya kaya makakontribute sa opensa dahil ang dami nang gumagawa, 'di ba, sa depensa. Sa ngayon, boss, balita ko, trade ka yan! Ganun na Kasi may surplus na sila ng posisyon na yan di ba, boss? Tapos sa darating na draft, first o second pick o third pick sila. Doon mo makikita yan. Di ba, boss? Target pa nga yata nila si Dwight Howard. Pagka hindi umabot sa kanila to si Motor Mike. Yeah, pa no? Oo. Di ba, boss? So yan yun. Sa token text, boss, may magmamatter ba tong mga injuries ng ibang mga key players nila? Di ba? Lalo na yung Game 7. Sabi mo, ang best big man nila right now is Brandon Ganuelas. Di ba? Ang best scorer nila is Calvin Oftana. We all know that. Tapos, yung most experienced player nila on the floor, after Kelly Williams, is Jason Castro na. And don't forget, the vlog yan. Di ba? Oo. And ngayon, isipin mo, because of injuries, mawawala ng Game 7. Medyo, that would be really unfortunate. So, sana makalago silang, Injured na ngayon main import nila. Injured pa ngayon yung mga veterans nila. Di ba? Pero ang maganda dito, boss, this will bring out the best in the young players ng Token Tex. Di ba, boss? If they want to form a dynasty, which kaya nilang gawin di ba? Kasi suki sila ng di ba? Suki sila ng championship tignan natin, di ba, boss? Boss, tatawid na yung araw Andi dito pa rin tayo. May gusto ka pa ba idagdag sa finals natin, boss? Okay na ako. Nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Ikaw, ano ka? TNT o Ginebra? Yan ang tanong. Ayoko kasi boss, ako tika mo Ginebra, gutom to di ba? Gusto nila makabawi sa Token Tex If there's the best chance for them na i-avenge yung ilang talo nila, 3? Sunod-sunod 'yon. 'Di ba, boss? Ito na 'yon. 'Di ba? Within reach na nga nila last time 'di ba? Nag-conk out pa sila, 'di ba? And also for their newbies, katulad dito si RJ Abarrientos, di pa to nakakatikim ng championship with Ginebra. 'Di ba, boss? So, ito yung pagkakataon niya to win one. Diba? Tapos kung gusto niya nga... So, Ginebra yung mananalo? Hindi. Kung gusto niya i-cement yung kanyang MVP aspirations, ito yun. Diba, boss? Oo nga. Makakita tayo ng MVP dagdag Junmar. Tandaan nun ninyo Junmar ho yan. Bin-lockout bingo niya yung natin. Yung last 10 years. I-blackout bingo niya yan. Sumingit lang dyan si Scottie Thompson. So, he can be the next Ginebra MVP, di ba, to emerge as an MVP. And the other player outside of Junmar Fardo and Scottie Thompson. Di ba, boss? Tama. So, yan yung mga gustong patunayan ni RJ At si Coach Tim Cone, another laurel. Di ba, boss? Lalo nang mahirapang habulin. Di ba? Ng ibang mga coaches. Yung kanyang achievements. Di ba? So, am I picking Ginebra? Siguro at this point, boss. Kasi may injury na problem yung Token Tex, di ba, boss? And may mga issue rin na nag-on and off yung ibang mga key players nila. Gaya nga na sila mo kanina, Calvin Oftana is doing very well ngayon. Pero nung semis, nawala yan. Di ba, boss? So, ang tanong dito is, with their veteran players na nanalo na ng at least 9 championships for Token Tex and in the PBA, questionable yung kanilang presensya sa game on Wednesday, 'di ba? May may urgency for these young players to step up, 'di ba? And paano sila i-motivate ni Coach Chot? Alam naman natin magaling si Coach Chot Reyes sa ganun. 'Di ba, boss? Pero sana ako panalangin ko lang sana maging free for all yung championship natin. 'Di ba? Hindi open. Tama ba ako, boss? Ano ba magandang term doon, Boss Dodo? Dapat maging 'di ba? Hindi ma-tarnish
na kung ano. Pero in fairness, kay Ako yun lang, okay na ako doon. pero ako boss, in fairness kay Boss Al Francis ha, simula nung ano sila ni Coach Engel, hindi talaga ako nagbigay ng statement doon. Hindi ko naman kailangan eh. Sarap na matahimik na buhay eh. Di ba, Gov Delta? Ang sarap ng tahimik na buhay eh. Ano boss, di ba? Tahimik na siya ngayon eh. Napapasin mo ba siya na pumapapel doon sa gilid? Di ba boss? Yeah. Oo. Kasi Hindi na sama, masyado, no? kasi sama tama din naman yung sinabi ni Coaching eh. Maimpluwensya ka. Di ba? Di ba, boss? Mas makapangyarihan ka pa sa commissioner kung tutuusin. Let the players play and let the referees do their job. Diba? Yun pala. Ganun lang yan eh. Di ba, boss? Ba't ikaw ba, sa tingin mo ba, may impluwensya si Boss Alpas? Pag yan na yung nagsalita, manginginig na, boss, magbabara na yung pito ng mga referee? Tingin mo Oo ba? naman, di ba? Kaya Oo. napansin ko, pumayat ka. Nagpapayat ako, boss. Nagda-diet ako. Tsaka maraming problema. Oo. Walang makain. Eh, yun nga lang Zoom ko, boss. Hindi ko pa nabayaran eh. Ayan, oh. Ilang beses na utang. May utang pa ako sa'yo. 20,000. Di ba? Tulol. Hindi lang pala. Madami pa. Nung araw pa. Mga padala-dalawan libo. Boss, wala akong pambiling gatas. Boss, wala akong pamasahe. Oh, di ba, boss? Mayaman naman tayo sa mga kaibigan. Ay, pag nalaman ni Ma'am Jen na marami ko utang sa'yo, patay pa tayong dalawa nito, boss. Mahahalata tayo talaga may relasyon ito eh. Di ba, boss? Anyway, boss, trade. Oh, trade. Wait! Oh, boss, ano yung latest doon sa binalitaan nyo kanina? Ay, kahapon ba yun? Boss, o kanina? Yung, yung kay RB Tolentino. Hindi pa ba naipapasa yung boss? Pero sabi mo, tinanong mo si Marshall, tinanggi sa'yo. Di ba, boss? Oo nga eh. Sabi ko, may simulan dito. Trade si Agni, tsaka si Hindi, tanong ko, may trade proposal nasa PBA. Wala. Sabi niya, wala. Wala daw. Eh, ginaganon ka naman lagi ni Marshall eh. Di ba, boss? Oo. Wala pa akong teka, check. Lalagay kaya sa yun? Tingin mo ba ilalagay sa PBA? Tawagan mo si Junior Bengwa. Boss, si Junior Bengwa. Oo nga, no? Sa kanya yung, siya susi dyan. Si Junior Bengwa. Di ba, boss? Oo. Wala pa to, boss. Pero baka to ilabas bukas o sa isang araw. Kasi medyo controversial to eh. Anong take mo dito, boss? Ayan, konti lang. Konting lang, boss. Nung una, hindi ko maintindihan eh. Kasi, ba't mo kukunin si Navarro naka-ban for 3 years yan. In the same manner, ba't mo kukunin si Arvin nakakontrata sa KBL yan? Tama. Hindi ba kayo parang lang yan? Para kayong nagpalitan ng checking parehong hindi panted eh. Hindi, boss, ano nga dyan di ba, sabi ko nga sa'yo, palitan ng mga inutil. Di ba? Kinuha mo to si ganito, hindi mo magagamit. Kinuha mo to si ganito, hindi mo magagamit. Di ba? Yun nga eh. So, but when we realize na, may experience yung kanina sa akin di ba? Itong Arvin Tolentino, titignan mo, pag-aari nung, di ba? KBL. KBL. Pero, may lusot yan. Kahit na sabihin mo malaki sweldo niyan, kung tatapatan sa PBA yan, diba? Siyempre, kung ako si Arvin, kung sabihin mo kumikita akong 1 million ngayon, a month, tapos sabihin sa akin ng Magnolia, sige, bigyan kita 1 million din. Saan mo gusto? Sa KBL o dito? Siyempre, gusto mo dito dahil, di ba? Malapit ka sa pamilya mo, kung mas komportable ka sa bayan mo, di ba? Ito, yan ang pipiliin mo. So, tingin ko, mas may chance na makalaro si Arvin dito sa PBA uli more than Will Navarro being pardoned and given the opportunity to play in the PBA. Yun, tingin ko, that's the explanation that matters. Diba? Kung magpapalit kayo ng players na pareho ang alam naman natin, wala sa liga ngayon. Ikaw pa, anong tingin mo? Ako, boss, ako dito, boss, ang dami kong mga tanong eh. No? Pero ako, nakikita ko to, boss, fair naman yung palitan, boss. Kasi unang-una, yung Arvin Tolentino, mabigat itong pakawalan, sasabihin nila ng Titan Ultra, may iba nga nagsasabi, binenta.
Pero kung titignan mo yung long term, boss, mas matagal ka maghihintay kay Arvin Tolentino kesa dito kay Oo naman. Will Navarro. Di ba? Dahil Ah. Kasi tingin mo may ta- mas dadami pa yun. si ano kasi boss, si Will Antonio si Will Navarro, may time frame ka na eh. Alam mo na kung kailan babalik sa'yo. And that's on 2 years. 2027 ay 2028, 'di ba? 2028. Oo. Itong si Arvin hindi mo alam kasi boss ang ganda ng pinapakita, 'di ba? At saka and besides, lahat ho ng team na pinasukan nito si Arvin, ang tagal ho ma-break in yan, parang diesel, pero pag nakuha na niya yung laro at yung sistema, boss, a very efficient player especially in scoring. Wala nga lang depensa, sabi nila. Pero boss, yung mga Koreano yan ang gusto, yung mga scorer eh. Kasi yung mga Koreano, pag ang binabase nila yung, kahit naman yung national team nila, boss, binabase sa score yan eh. Di ba yung performance, kung paano kanila i-evaluate. Di ba? So tatagal to, boss. Ngayon, sasabihin nyo, hindi, kahit tapatan ng San Miguel yan. Ang tanong ko ho, may mga nakakausap nga po ako mga player ngayon, parang lagi nagdadalawang isip na humirit ng dagdag sa San Miguel kasi parang medyo boksingero na ho sila eh. Sa pera? Boss Dodo? O, kasi tignan mo, boss. Yung pinag-usapan natin, ilang player nila ang nakaalis na dati ho kaya nilang pigilan. Di ba, boss? Tatlo, si Arvin Tolentino. Sabihin na unan, diretso kanila yan eh. Okay? Nung nasa Northport. Tapos, si Will Navarro. Jamie Malonzo. Di ba, boss? Susunod, Scotty Thompson. Pwede si Scotty? Boss. Hindi naman siguro. Tinatanong na ng Korea yan, boss. Kung kailan yan. Kung kailan. Hindi boss. Boss. Ito, boss, ganito na lang gawin natin. Deal tayo. Pagka pumutok na yung balita na yan, huwag mong papasulat sa akin, boss. Ha? Huwag mong papasulat. Kaya Homer mo ipasulat, ha? Mark my word. Boss, bago matapos ang kanyang contract next year, hahabulin siya ng Japan B-League at ng Korea. Boss. Next year ba expiring yung Next year. August yata o Ilang May? taon na ba si Scotty now? 33? Tama ba ako? 33? Hindi naman siguro. Hindi, parang gano'n na yan, boss. Kasi yan, yung pumasok yan, boss, nakaban ako eh. 2015. Alam ko, 2015 pumasok yan eh. Sila yung batch, boss, na pumasok, na rookie, nung naban ako, kaya hindi ko na sila nakasama at nakausap. Di ba? Oo nga. 32. 33 na sa Yun. July. Di ba, boss? Oo nga. Pwede pa. May asim pa to, 3 taon. Kung ikaw si Scotty Thompson, boss, tumatanggap ka ng 950 sa Inebra. Inalo ka ng 1.2 o 1.5. Sikat ka. Kasi boss, ang maganda dito, marketable to eh. Hahabulin talaga ng team to, boss. Makaka-attract ka ng mga Pilipino. Oo naman. Yun na wala naman duda doon. Tapos, national player. Di ba, boss? Yung B-League, tsaka yung naman, KBL, boss. Wala namang ibang purpose siya, kundi i-develop lang din yung national team nila at yung mga players nila eh. Di ba, boss? Di ba, boss? Di ba? So, yan, si Scotty. Di ba? Anyway, ano pa mga trade, boss? May mga balita ka ba dyan? Diba, kailangan ko muna tapusin yung Arvin Tolentino. Tsaka, Sige. Tapusin mo na yung Arvin. Hindi, dapat, yan ang pinaka-inaabang ko. Na mangyari. Baka mo bukas. Tawagan mo ulit si Marshall. Tawagan ko muna. Ano tawag mo kay Willie? Ha? Ano tawag mo kay Willie, boss? Hindi. May tawag doon. Kumi. Tawagan mo ulit. May nilabas kami Ako nag-research. Ikaw yon, di ba? Nagulat ka ako sa nilabas mo eh. Di ba? Pero it makes sense. Oo naman. Di ba, boss? Wala ka na bang alam na ibang sulatin na natin bukas? Si Monson, bantayan mo. Tsaka si Bearfield. Yung nakaraan, boss, yung pinag-usapan natin sa Snow Limits pa yan. Si Wami Chongson na trade na. Di ba? Oo nga, no? Oo. Pinapalit yan una kay Monson eh. Ganun ba? Balita ako, boss, yung talk and text, tatapusin na lang to. Patapos na eh. Kasi tahimik yung Monson ngayon. So, ibig sabihin, ganun pa rin yung trade nila ng talk and text. Safe na eh, di ba? Hindi na muna nilalako eh. Pero alam ko, nag-i-inquire yung Converge on Monson again. Yung kapalit, hindi ko pa alam. Okay? Hindi ba yata natuloy yun eh, di ba? Dapat doon nakakasayon sa Converge, di ba? Dati, kay Alex Stockton. Huwag na natin panggitin. Nanonood si Gob Pineda. Baka mamaya bigla na tawagan.
Mag-ring to, ton. Go, magandang gabi sa happy anniversary sa inyo ni Ma'am Yoli, ha. Anniversary nila last week, eh. Boss. Parang 25 years na ba kayo, Gob? Ang bata pa namang mukha mo, Gob. 25 years ka na palang tali. O, di ba? O, sino pa, boss? Wala pang galaw ngayon masyado, eh. Kasi busy pa yung, yung mga opisyal na magte-trade, di ba? Sa MVP group, o sila Ricky Vargas. Yan, yung sa finals. O, si Boss Al Francis, dun sa San Miguel Corporation Group. Sa Diba? Blackwater daw, pati si Christian David. On Si- the trading block. Si Christian David, boss, matagal na natin binabanggit si Christian David. It's either Bearfield o Christian David. Sa ngayon, boss, ang nadinig ko, ang tinatarget ng token text, si Christian David. Pero ngayon, hindi ko alam kung gagalaw pa yung token text. Depende siguro doon sa magiging makikita nilang kahinaan nila ngayon. Di ba? Yan yung magiging movement nila. Pero yung Munson, kinukuha nila. Kasi tiga mo, nakita mo, nagkakapilay-pilay ng mga player nila eh. Pero sa ngayon kasi, kung ako yung token text, ang hahanapin ko, boss, big man. Kasi para makapagpahinga na si Kelly Williams. Di ba, boss? Si Kelly Williams yung parang patay na lagi nabubuhay yung di ba, boss? Oo, eh. Wala talagang ano. Para Wala sundalo eh. talagang makuha eh, no? Oo. Para sundalo eh. Mikey Williams ba ite-trade? Ang alam ko dito, boss, 1 year lang ito eh. 1 year lang talaga to. So, depende sa magiging performance niya. O si Junmar Fajardo, nasa aeroplano ngayon sa Cebu, palipad na. O, papunta na rito, boss. Mukhang magsisimula na rin sila na ensayo. Di ba, boss? Oo. San Miguel, no? Oo. Tapos, yung John Amores, mukhang kinakausap na ng Titan Ultra. Nadinig ko. Nakausap ko. Alam mo naman si John Amores, tayo ang tinatakbuhan lagi. Di ba, boss? So, nag-text sa akin, boss, nakatanggap na akong tawag. Wag mo na sa akin sabihin. Sabi ko na, baka kumalat, ako papagbintangan. Sabi ko kaya di ba, boss? Oh. So, yun lang. So, wala. Dami na, ang dami. Ano, boss? Ang dami ng trading siya. Buta, ang dami ka. Ang daming dyan. Susundan yung mga fans yan. Hindi, ang magpapalitan dyan, boss, depende doon sa kung sino yung papasok sa draft. Kailan ba last day, boss? Sa draft? Oo. Tagal pa. January. Next year pa yung draft. Ha? January pa. Next year pa yung draft. Kaya nga, January. Oo. Deadline yan usually, boss, mga August, September, Wala, matagal pa. Hindi, aalamin pa nila yan kung sino yung magpapadraft. Tsaka, syempre, boss, yung mga top 3 dyan, lalo na yung mga kakayahan, kakausapin nila yung padraft ka na. Padraft ka na, nandito kami sa ibabaw. Di ba, boss? So, Oo. di ba? Kung gusto mo mapunta ng Ginebra, magpa-draft ka na ngayon at kung magaling ka. Kasi first pick, second pick, third pick sila eh. Pero ako, boss, ito lang gaya nung sinabi ko last time, naniniwala ako na walang makukuha ang panalo ang Terra Firma next conference. Boss. Ikaw, boss. Kasi pag nanalo sila next conference, mawawala sa kanila yung number 1. No? Blackwater. Huwag na number 1. Di ba? Number 2 sila. O kaya number 3. Nagtatalo rin yung Titan Ultra, boss. Nagtatalo last time. Di naglalaban na yung Blackwater tsaka yung ngayon sa 1 and 2. In fairness, tinatalo naman kasi ng Titan Ultra yung Blackwater. Oo nga, no? So lamang na kami. Di ba? Oo nga. Di ba, boss? E di, 0-11 na naman yung yan. Asahan mo na. Terra Firma. 4-8 sila last time 2-10 yung Titan. 2-10 din yung Blackwater, boss. Win over the other. Blackwater pa rin. Number 1. Number 1! Di ba? Di ba, boss? Pag sa Blackwater yan, token text yan. Diba? It's a token text. Our first pick belongs to Blackwater. Di ba, ganun yan. And Blackwater picks for TNT, Dodo Katakutan. Ganun yan. Di ba, boss? Matindi. Yung number 2 mo. Titan Ultra yan. Pero nakausap natin yung Titan, boss, di raw nila ite-trade yung mga pick nila eh. Di ba, boss? Hindi natin alam yung ganap diyan. Di ba, boss? Oo nga. Dalawa yan. Kaya kung pinakano dyan, yung Mike Phillips, no? Yun yung number Sino 1. mga kuha kayo ng jackpot yan? Andiyan na nga yung Mike Phillips, boss, nasa San Juan na eh. Di ba, boss? Oo. Di ibig sabihin, papadraft na yun. Di ba, boss? Pero, ang ngayon, ang delikado ngayon, yung PTA naglabas na ng rule. Di ba? Na, pag ikaw may kontrata sa ibang team,
pwede rin PBL yan, whether Korea yan, whether Japan yan, whether Taiwan yan. O kahit nga sa kahit nga yung maliliit na liga sa Pilipinas. Basta pwede ka lang mag-apply sa draft kung wala kang existing contract. Mabigat yun. Oo, kasi yung mga ginawa niya dati ni na Justin Baltasar pa yun, di ba? Na pinatapos muna yung kontrata nila. Bago sila... Naghintay Mali. medyo naging ano na naman medyo naging pihika na naman yung PBA ngayon sa mga draftees boss Oo, parang sinabi nila Oo. na ayaw na nila yung ganung sitwasyon na nagda-draft ka tapos maghihintay pa ng ilang buwan bago ka mapalago. Gusto nila, once na ma-draft ka, Practice ka kailangan na. The next day, nagpa-practice ka na. pa-practice ka na, yung next available tournament, maglago ka na. Otherwise, hindi ka pwede magpa-draft. Ang problema, baka mag-backfire sa kanila yan, boss. Yung rules nila. Sila alanganin Oo. Alanganin sila Di ba, boss? O, tsaka, ang mahirap doon, hindi naman kasi synchronize yung mga calendars sa mga leagues. Like, isipin mo yung billing ngayon, naka-off-season, di ba? Oo. Yung KBL, naka-off-season, di ba? Oo. So, paano kung yung mga kung yung mga Korean, Filipino players na nasa KBL, gustong bumalik dito pero may kontrata pa. Diba? Ganun din ang sasabihin sa kanila na, ay, sorry, hindi ka pwede mag-apply kasi may existing contract ka. Diba? Patay yung mga patay yung mga... Pero pwede mag-backfire yan, boss lalo na nung nakaraan, kukunti na, di ba? Oo nga. Di ba? Oo. Kaya nga umasa na lang sila sa PhilAm last time PhilAm ang sumagip sila, di ba? Tama. Di ba? Yeah. Di ba, boss? Di ba? Oo naman. So, magandang panoorin lang. Ang pinakagusto kong makita dyan, kanino mapupunta si Mike Phillips. Si Mike Phillips, panggulo dyan, Titan, Blackwater, tapos yung Therapy Roma. Basta naniniwala, Therapy Roma, 0-11. Di ba, boss? Sure ball yun. Kayo ba mga viewer? Di ba, boss? Ikaw ba, boss? Roger Ryan Pugoy. Nanonood sa atin. Hindi ka tulog, Patulog ka na, Tulog ka na, Roger. Ayan, Pugoy. Ayan, boss, kitang-kita mo. Nanonood sa atin si Roger Pugoy ngayon, Anyway, so yan lang muna. Nanonood din sa atin si Boss Brian Kalantok ngayon. Si Gob Delta. Ayan, nanonood. Ito ko sa... Boss. Yung yung Titan ba, boss? Pang ilang kayo sa pick, ha? Ilang kayo, boss? Mga 1-2 yan 1-2-3. Hindi nalalayo yan dyan. Di ba, boss? Therapy Roma. Magbabalasa lang yan. So, pwede maging 1 Therapy Roma, Blackwater, number 3 ang dyan. Titan. Yun na yan, boss. Taga mo sa bato yun. Wala na doon. Dapat ibalik talaga yung lottery Di ba, boss? Para fair Tapos maraming di mo alam kung kamukha ni si QMB. Mukhang mag-release sa kontrata sa Japan, di ba? May mga mali-balitang gano'n, di ba? Wemby? Si Wemby? Hindi, si QMB. Si QMB. So, saan pupunta yan? Siguro, bagay, matangkad naman, maraming mga options overseas yan. Pero, di ba? So, hindi mo alam kung sino papasok sa draft. Sana kasama yun. Diba? Although yung mga ibang, pero pwede natin isahan. Ang sure ball, boss, mayaman yung draft na papasok. Maraming mga magiging superstar dyan. Di ba, boss? Oo nga. So, abangan natin sa trade yung Bearfield. Malapit-lapit na po yan. So, pero mukhang hindi na token text. Pero nagka-injure na naman yung guardian ng token text. Baka lang. Di ba, boss? Tapos tapos si Nambatak pa. Di ba, boss? For Monson, yan yung nakakasa. So, abangan natin, mga kaibigan. So, anyway, boss Do, maraming salamat sa iyo, boss. At ako'y pinagbigyan mo na makakasama ka ngayong gabi. Boss, tagal na. Nakabawi tayo sa mga natin. Tagal tayo. Ayoko nga nagiging active, boss, ng mga ganito. Maraming tumatawag ng mga impormasyon, Di ba, boss? Tulad ngayon, nakadalawa ako agad sa iyo ngayon, boss. Yung isa,
Sa'yo pala. Salamat ay. Sige, boss. Doon na doon question. Kita Ay, ulit tayo. sige. Kita tayo, boss. Okay, Ha? okay. I love you, boss. So, Okay, yung mga salamat, viewers salamat. natin, salamat. Huwag ko kayong magsawa. Kahit 600 plus pa yung viewer namin ngayon, puputulin namin ito. Wala kami pakialam. Okay, bye-bye. Pagpahingin na lang si boss doon, inaantok na, tinawiran na tayo ng araw, nagpalit na ho ng kalendaryo. Bye-bye, boss. I love you. Bye-bye. Ay,